Kabanata 1541. Tumabi si Thea at hinalikan si James sa noo. Hinaplos niya ang mukha nito at nakangiting sinabi, "Magpahinga ka na, honey. Babalik ako pagdating ng dapit hapon kung walang nangyaring masama." Samot-saring emosyon ang bumalot kay James habang hinahaplos ng malalambot nitong mga kamay ang mukha niya. Naalala niya ang pag-aalaga kay Thea sa parehong paraan noong muli silang magkita noong 1 taon. Sa hindi malamang pagkakataon, si Thea na ang nag-aalaga sa kanya ngayon. Pumikit siya at nanatiling tahimik. Samantala, lumabas si Thea. Kinuha niya ang asarol sa bakuran at lumabas ng nayon. Hindi makagalaw si James, kaya nanatili siya sa kama habang tulalang nakatitig sa kisame. Lumipas ang oras sa napakabilis na bilis. Makalipas ang ilang oras, unti-unting nakatulog si James. Biglang may sumulpot na tao sa kwarto niya. Mukhang nasa 40s na ang lalaki. Naka-short crew cut siya at nakasuot ng baggy white na damit. Tumayo siya sa tabi ng kama at bakas sa mukha niya ang problema habang nakatingin kay James. "Pasensya na, anak ko. Hindi ko rin gustong gawin ito. Ngunit wala akong ibang pagpipilian." Ang dugo ng spirit turtle sa katawan ni Thea ay aberrant at lampas sa inaasahan ko. Pinag-aralan ko itong mabuti at alam kong apektado ng kanyang emosyon ang dugo sa kanyang katawan. The more intense her negative emotions, mas lalakas siya. Kaya nga kailangan kitang kunin. Ang taong nagpakita ay si Thomas. Tumayo si Thomas sa harap ng kama habang bumubulong sa sarili. Bigla na lang niyang pinunasan ang daliri niya kay James. Isang di nakikitang puwersa ang lumipad mula sa kanyang mga daliri at bumaril kay James. Kaagad pagkatapos, binuhat ni Thomas si James at lumabas ng kwarto. Sumunod, pumasok sa loob ng silid ang isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana na may maskara na nakatikip sa kanyang mukha. Sa kanyang mga kamay ay isang itim na bag. Sa loob ng bag ay isang sari-saring mga sirang buto at mga tipak ng laman ng tao. Binuksan niya ang bag at walang ano-ano'y nilagyan ng laman ang nakakakilabot na laman ng bag sa kama. Matapos niyang makumplito ang kanyang gawain, sumunod ang mga tao sa pamumuno ni Thomas at mabilis na umalis sa lugar. Kasabay nito, abala si Thea sa pagbubungkal ng lupa sa labas ng village. Palihim na natagpuan ng mga powerhouse ng Celestial Sect ang lugar na ito. At dumating siya pagkatapos ng maraming komplikadong pagliko. Halos imposibleng mahanap si James sa lugar na ito kahit na ang isang tao ay may matatag na network ng intelligence sa kanilang pagtatapon. Bago siya umalis, may naiwan siyang phone sa kwarto. Ito ay para makontak siya ni James kung kailangan niya sa pamamagitan ng paggamit ng mga voice command. Ito ang nagpatahimik sa kanyang isipan. Nagtrabaho siya hanggang sa madilim at nagmamadaling umuwi dala ang kanyang asarol. Pumasok si Thea sa bakuran at itinago ang asarol. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob ng bahay. "Honey, anong gusto mong hapunan?" Pumasok si Thea sa kwarto at nagtanong sa masayang boses. Gayunpaman, hindi siya nakatanggap ng tugon. Hindi ito mapakali kaya dali-dali siyang pumunta sa kama. Nang malapit na siya sa kama, ang tanawin sa harap niya ay nagpalamig sa kanyang dugo at siya ay na-freeze sa kinatatayuan sa takot. Matapos mapatitig sa kahindik-hindik na eksena sa loob ng ilang segundo, nagpakawala siya ng matinding hiyaw. Ang kanyang boses ay naglalabas ng nakakatakot na sonic waves. Ang invisible sonic waves ay nagpapantay sa mga nakapalibot sa bahay. At ang nayon ay naging mga durog na bato sa susunod na sandali. Sino ang gumawa nito? I swear, sisirain kita. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang kanyang galit na dagandong ay umalingaw mula sa loob ng nayon. Si Thomas ay nakatayo sa isang malaking puno sa isang malayong bundok at pinanood ang lahat ng bagay sa nayon na nakaharap sa kanya. Anong napakalaking kapangyarihan!
Nagulat si Thomas sa eksena. Pinatag ni Thea ang isang buong nayon sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng kanyang mga sonic wave. Sa kabila ng pag-akyat sa fifth stair ng Skyward Stairway, alam ni Thomas na siya mismo ay hindi kayang magdulot ng ganitong antas ng pagkawasak ng ganoon kadali. Gayunpaman, dito si Thea ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang dami ng lakas sa isang maikling sandali. Kung gaano siya nagagalit, mas sisabog ang lakas niya. Thea, hindi ko sasaktan si James. Kaya sana wag mo akong bigin. Umaasa ako sa iyo na ikaw ang unang taong makakarating sa ika-9 na ranggo. Palihim na bulong ni Thomas. Ang kanyang katawan ay lumutang na parang multo. Nawala sa kagubatan halos sa isang kisap mata. Siya ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa isang kidlat. Kabanata 1542. Tahimik na nakahiga si James sa isang kama sa isang bungalow sa isang lugar sa Seoul. Tinatakan na ni Thomas ang kanyang mga acupoints kaya hindi siya magising maliban kung ang kanyang mga acupoints ay inilabas muli. Umupo si Thomas sa tabi ng kama at tumingin kay James. Na mahimbing na natutulog, tumingin siya kay James na may pag-aalinlangan. Dahil umalis si James sa Southern Plains noong nakaraang taon at nagtungo sa Kensington. Palagi niyang binabantayan si James. Nang hindi niya ito personal na napansin. May iba siyang nagbabantay kay James bilang kapalit. Kaya, alam niya kung nasaan si James sa kabuuan ng nakaraang taon. Ito ay kung paano niya nalaman na si James ay nakapunta sa Paul R. sect. Sa nakalipas na ilang dekada, naglakbay si Thomas sa buong mundo. Hanggat ang sekta ay may isang uri ng kabantugan. Binisita niya ang halos lahat sa kanila at lihim na natutunan nila ang mga signature martial art techniques. Naturally, nakapunta na rin siya sa Paul R. sect at natutunan din nila ang signature martial art technique. Gayunpaman, ang martial art technique na ito ay hindi tugma kay Thomas. Hindi sigurado si Thomas kung napunta si James sa Sacred Fire Cavern ng Paul R. sect at kung nakita niya ang 9 Scriptures of Ordeals noong panahon niya doon. Kung nakita man ito ni James noon, matutulungan niya ito. Kung hindi, ito ay katumbas ng paghagis kay James ng diretsyo sa tubig na pinamumugaran ng Peyton. Nawala sa isip si Thomas. Tumalikod siya, hindi nagtagal. Bumalik siya sa tabi ni James. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay ganap na naiiba. Gumawa siya ng maskara ng tao at itinago ang kanyang sarili bilang pinuno ng Paul R. sect. Si Arsobispo Paul R. nakilala rin bilang Ezekiel. Ang kanyang dahilan sa paggawa nito ay upang tiyakin ang pag-unlad ni James bago magpatuloy. Gusto niyang malaman kung nakita na ni James ang 9 Scriptures of Ordeals. Pagkatapos, binalak niyang ituro sa kanya ang pamamaraan sa ilalim ng pagkukunwari ni Arsobispo Paul R. Pagkapasok sa kwarto, binuksan niya ang mga acupoints ni James. Hindi nagtagal, nagising si James. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sumakit agad ang ulo ni James dahil sa sobrang haba ng tulog. Thea, mahina niyang tawag. Nakita kong gising ka na sa wakas. Isang boses ang nagmula sa kanyang kama. Sinong nandyan? Nang makarinig siya ng boses na hindi kay Thea ay agad na naging alerto si James. Ako ito, Paul R. Si Thomas, na disguised as Paul R. Ang sumagot kay James. Bahagyang lumingon si James at nakita ang taong nakaupo sa tabi ng kama. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Paul R. nakita niya ang maluwag na muling naging bantay dahil sa hindi pamilyar na paligid. Nasaan ako? Ngumiti si Thomas at sinabing, hayaan mo akong magpaliwanag. Pagdating ko kay Saul, hinanap kita kung saan-saan at sa wakas ay natagpuan kita pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay. May dapat asikasuhin si Thea sa Kensington at hiniling sa akin na alagaan ka ng ilang araw. Sige, nang marinig ito ni James.
Medyo ni-relax niya ang kanyang katawan. He muttered, "I can't believe Thea didn't tell me anything before Liv. Nako, pinapatay ako ng ulo at likod ko ngayon. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng mahabang panahon. Hindi pa ganoon katagal. Isang araw ka lang natulog. Saan ang lugar na ito?" "Doon sa tabi ng manor kung saan kayo nakatira ni Thea. Dito ako nakatira pansamantala. Pagkaalis ni Thea, dinala kita dito sa pwesto ko." Naramdaman ni James na hindi tama ngunit hindi niya mailabas ang kanyang daliri dito. Siya nga pala, naunawaan mo na ba ang kahulugan sa likod ng siyam na kasulatan ng mga ordeal? Ang pagkarinig kay Thomas na nagtatanong tungkol sa 9 scriptures of ordeals ay lalong nagpaginhawa sa puso ni James. Nakaramdam siya ng katiyakan na ang Paul Ores na nasa harapan niya ay totoo ngang sinabi niya. Imposibleng malaman ng mga tagalabas ang tungkol sa signature martial art technique ng Paul Oresek dahil ang pamamaraan ay isang mahigpit na binabantayang lihim sa sekta. Marahang umiling si James at sinabing, "Hindi ko pa ito gaanong nasanay bago ito at ngayon palang naiintindihan ang diwa nito. Maraming bagay ang hindi ko pa maintindihan. Sa iyong kalagayan, magiging isang malaking hamon na maibabalik ang iyong lakas. Ang tanging opsyon ay gamitin ang 9 scriptures of ordeals ng ating sekta. Sa lahat ng oras na ito ay sinusubukan kong hindi alam ang kakanyahan nito. Ngunit malamang na hindi ko ito mamaster sa oras. Paano kung ipapasa ko sa iyo ang mga natutunan ko? Magiging mahusay iyon." Puno ng pasasalamat ang mukha ni James. Ang hiling niyang ibalik ang kanyang lakas. Ang 9 scriptures of ordeals ay sumasaklaw sa lahat at napakasalimuot. Mahirap para sa kanya na lubusang maunawaan ito sa maikling panahon. Ang 9 scriptures of ordeals ay naglalaman ng pinakamahusay na martial art techniques na matatagpuan sa buong mundo. Si Thomas ay pumasok sa Paul Ores sect 10 taon na ang nakalilipas. Sa paglipas ng mga taon, natutunan niya ang maraming diskarte sa martial art na nagmula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ginawa niya ito upang malaman ang tungkol sa iba't ibang uri ng martial arts na matatagpuan sa buong mundo upang magamit niya ang kaalaman upang makabuo ng isang hindi magapi na martial art technique. Bagaman hindi niya maisasanay ang 9 na kasulatan ng mga ordeals, lubos na naunawaan ni Thomas ang mga teorya sa likod nito. Ibinahagi niya kay James ang kanyang naunawaan tungkol sa 9 scriptures of ordeals. Ginugol ni James ang sumunod na mga araw sa kama, nakikinig sa mga turo ni Thomas. Dahil may gumagabay sa kanya, mabilis na naunawaan ni James ang mga bahaging hindi niya maintindihan noon. Salamat. Matapos ang impormasyong ibinigay sa kanya at maglaan ng oras upang maunawaan ito ayusin. Taos-pusong nagpahayag ng pasasalamat kay James. Hindi na kailangan ng mga pormalidad sa pagitan mo at sa akin. Kinawayan ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, "Gayunpaman, hindi mo pa natutupad ang mga kondisyon para isagawa ang 9 scriptures of ordeal. Malapit ka na. So about I lend you a hand." Mabuti naman. Nang marinig ito, natakot si James. Ito ay hindi isang bagay na dapat balewalain. Kailangan niyang nasa bingit ng kamatayan upang may segura ang pamamaraan. At ang isang mali ay maaaring magresulta sa kanyang kamatayan. Naging maingat din si Thomas dahil talagang delikado. Siya nga pala, may naisip si Thomas at sinabing, "Narinig ko na ang huling yugto sa 13 langit na espada ay ang pagpapakita ng 14 na espada. Gayunpaman, naisip ko na ito ay isang gawa-gawa lamang. Ito ay talagang medyo katulad sa mga huling hakbang ng Paul Ores sword art ng aking sekta." Si Thomas ay kabilang sa pamilya Caden ngunit hindi pinayagang magsanay ng 13 langit na espada. Ninakaw niya ang mga signature technique mula sa iba pang uri ng sekta kasama na ang isa mula sa sarili niyang pamilya. Gayunpaman,
Sa kabila ng katotohanan ay mayroon siyang malawak na kaalaman sa maraming diskarte sa martial art. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang 14 na langit na espada. Gayunpaman, pinagkadalubhasaan niya ang Pol-Aurus Sword Art. Tungkol naman sa huling kalahati ng Pol-Aurus Sword Art na hindi pa nagagawa ng pinuno ng Pol-Aurus sect. Hindi pa iyon natutunan ni Thomas. Sa proseso ng pag-abot sa kanyang kasalukuyang ranggo, nakita niya ang maraming bagay at nakakuha ng napakalawak na kaalaman sa martial arts. Kaya, ipinalagay niya na ang 14 na langit na espada at ang Pol-Aurus Sword Arts ay nagbahagi ng pagkakatulad sa kanilang mas advanced na mga bahagi. Ito ay ang pagpapakita ng espada pagkatapos maabot ang pinakamataas na kaharian. Oo, bahagyang tumango si James at sinabing, I also surmised that they were somewhat similar. Ito ang landas na napagpasyahan kong tahakin. Sayang naman at hindi mo magawang sanayin sa kalagayan mo ngayon. Kung hindi, tuturuan kita ng Pol-Aurus Sword Art dahil sanay na ako dito. Nakangiting sagot ni James, Senior, marami ka nang naituro sa akin. Bagaman palagi siyang tinatawag ni Arsobispo Pol-Aurus sa kanyang pangalan. Marami siyang nagawa para kay James. Kaya, naramdaman ni James na magalang lamang para sa kanya na tawagan siya bilang kanyang senior. Hindi niya akalain na si Arsobispo Pol-Aurus na nasa harapan niya ay ang kanyang lolo na nakabalat kayo. James, gusto kitang tulungan. Biglang tumayo si Thomas. Pagtingin kay James na nakahiga sa kama, dahan-dahan niyang sinabi, marami ka pang dapat gawin. Ayokong makita kang naka-wheelchair habang buhay. Anong sinusubukan mong gawin? Bahagyang kinabahan ang ekspresyon ni James. Humihingi ako ng paumanhin sa mga gagawin ko ng maaga. Kung hindi ka mabubuhay, iyon lang ang iyong kapalaran. Sigurado akong ayaw mo ring habang buhay kang makulong sa kama. Tutulungan kitang bumalik ulit sa taas. Mamatay ka man dito o pumailan lang muli ay ganap na nakasalalay sa iyong sariling kapangyarihan. Habang nagsasalita, bigla siyang nagtaas ng kamay. Ang makapangyarihang true energy ay natipon sa kanyang palad. Itinutok niya ang palad sa dibdib ni James. Arg! Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni James. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nag-aapoy ang kanyang mga laman loob. Ang kanyang mga meridian ay nabasag. At ang kanyang katawan ay nasugatan sa matinding sakit. Ang kakilakilabot na pakiramdam ay mas masahol pa sa kamatayan. Naiba ang ekspresyon niya dahil sa sakit. At nanlaki ang mga mata niya. Nahihilo siya at nahihilo na para bang mawawala na siya ng malay. James, tahan na. Siyam na pagsubok at siyam na pagkasira. Ngayon lang ang iyong pagkakataon. Isang malapit kamatayang karanasan upang ituon ang iyong mga pandama sa isa. Simulan ang pagpapakalat ng iyong enerhiya ngayon din. Kailangan mong magtanim ngayon. Kaya mo yan. Naniniwala akong kaya mo. Bago nawala ng malay si James. Isang malakas na boses ang umalangaw sa kanyang mga tainga. Kabanata 1544. Tumayo si Thomas sa tabi ng kama. Nakatingin kay James, na may sakit na ekspresyon. Sa sandaling iyon, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Pinagmasdan niyang mabuti si James para agad siyang hilin sa panganib kung may mangyaring masama. Sa kanyang husay sa medikal na kasanayan, mailigtas pa rin niya si James kung kikilos siya sa oras. Gayunpaman, ang pagsubok na ito ay mag-iiwan kay James na isang pile kahit na ililigtas siya ni Thomas sa isang oras. Hindi ito ang dapat na paglalaro ng tadhana ni James. Nahulog si Thomas sa tahimik na pagmumuni-muni. O tama, kailangan pa niya ng isa pang pagtuklas para matulungan siya sa gilid. Biglang may naalala si Thomas. Ang tagapagtatag ng Pol-Aurus sect ay lumikha ng 9 scriptures of ordeals dahil sa desperasyon. Bukod sa desperasyon, nagkaroon siya ng pangarap. Nais niyang maging pinakadakilang martial artist sa mundo.
Pinangarap niyang talunin ang prinsipe ng Orchid Mountain, na tumalo sa kanya at sumira sa kanyang cultivation base. May isa pang kinakailangan upang makabisado ang martial art ng ibang tao at iyon ay ang magkaroon ng katulad na kapaligiran at maranasan ang parehong emosyon bilang tagapagtatag nito. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay ganap na makakabisado ng isa ang martial art ng iba. May mga pangarap at ambisyon din si James. Gayunpaman, hindi niya naabot ang parehong antas ng kawalan ng pag-asa bilang tagapagtatag ng Polar Sect. Ano ang maaari kong gawin upang itaboy siya sa gilid? Napaisip si Thomas. Makalipas ang 10 segundo, bigla siyang nagkaroon ng revelasyon. James, hindi ka ba laging curious sa pagkakakilanlan ng pinuno ng Celestial Sect? Masasabi ko sa iyo ngayon kung gusto mong malaman. Ang pinuno ng Celestial Sect. Asawa mo ba si Thea? Nang malapit nang mawala ng malay si James. Isang boses ang bumulong sa kanyang tenga. Boom! Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng kanyang pag-iisip. Ano? Ang pinuno ng Celestial Sect ay si Thea. Siya ba talaga? May hinala si James na siya ang nauna rito ngunit hindi kailanman nagkaroon ng ebidensya para makumpirma ito. Imposible. Iyon ay ganap na imposible. Paano naging malakas si Thea? Paano niya magagamit ang espada ng napakahusay? Totoo iyon. Nagpatuloy si Thomas sa walang pakialam na boses. Sigurado akong natatandaan mo na ang dugo ni Spirit Turtle ay dumadaloy sa katawan ni Thea. Ang dugo ng espiritu pagong ay hindi masasabing kapangyarihan. At hiniram niya ang kapangyarihan nito upang dagdagan ang kanyang sarili. Para sa kanyang swordsmanship, nag-practice siya ng demonic sword art. Natagpuan ito sa martial arts heirloom na naiwan sa loob ng snow cover ng Mount Thunder Sect ng pinakamalakas na subordinate ng Prince of Orchid Mountain. Ang Malevolent King. Nilikha ng Malevolent King ang sword technique habang nasa isang estado ng pagkabaliw. Binalaan ng lolo mo si Thea na ang dugo ng Spirit Turtle ay masama at hindi siya dapat umasa dito. Noong araw na iyon sa Snow Cavern, sinabi rin sa kanya ng Muang tungkol sa demonic sword art. Ngunit alam niyang ito ay isang malisyosong pamamaraan. Kaya binalaan niya itong huwag magsanay. Gayunpaman, si Thea ay lihim na pumunta sa Snow Cavern ng Mount Thunder Sect at natutunan ang demonic sword art. Lahat ng sinasabi ko sa iyo ay totoo. Si Thea ay may mahusay na mga ambisyon at mga plano na duminahin ang mundo. Upang maging pinuno ng sinaunang martial world. Hindi. Imposible iyon. Hindi ganoon si Thea. Pagtanggi ni James. Maaaring hindi siya ganoon. Ngunit ang dugo ng espiritong pagong ay dumadaloy sa loob niya. Maimpluwensyahan siya nito. Kaya malaki ang posibilidad na nagbago siya mula noon. Ikaw na rin mismo ang nagpino sa core ng Spirit Turtle. Nakikita mo ba ang iyong sarili na nagtatanim ng matinding pagnanasa paminsan-minsan? Kung ang kaibuturan lamang ay sapat na upang gisingin ang mga pagnanasang ito sa iyo. May isip mo ba kung gaano kalala ang mangyayari sa dugo? Hindi na si Thea ang kilala mo sa nakaraan. Ginagamit ka lang niya. Yun lang. Patuloy na umaalingaw ang boses ni Thomas sa pandinig ni James. Napapikit si James. Nagkaroon siya ng mga pagdududa tungkol sa kanya. Si Thea lang ang nakakakontrol sa malevolent sword. Tinanong pa siya nitong tanghali. Pero sinabi ni Thea na ipinasa niya ang espada kay Maxine. Pagkatapos, tinanong niya si Maxine tungkol dito. Gayunpaman, sinabi ni Maxine na nawalan siya ng espada. Ha! Madilim na tumawa si James. Hindi sumagi sa isip niya na magsisinungaling sa kanya ang babaeng nasa tabi niya. Bukod dito, lihim pa niyang itinatag ang Celestial Sect. Ang puso ni James ay nahulog sa isang hukay. Ang kalungkutan na naramdaman niya matapos matuklasan na si Thea ang pinuno ng Celestial Sect sa lahat ng panahon ay mas matindi kaysa noong hiwalayan niya ito.
Pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang lahat sa sandaling iyon. Nais niyang lutisin ang mga isyong bumabagabag sa kabisera at mamuhay ng ordinaryong buhay kasama si Thea. Gayunpaman, tila may iba pang plano si Thea. Kabanata 1545, nais niyang maging pinakadakila sa mundo. Arg! Bakit? Napasigaw si James sa galit. Malubhang nasugatan na siya, sa karagdagang pagbubunyag na nakakapanghina ng loob. Ang sigla sa kanyang katawan ay mabilis na nawala. Naramdaman ni Thomas na may mali at kaagad siyang hinimok. James, hindi ka pa pwedeng sumuko. Hindi ka dapat mamatay dito. Marami ka pang dapat gawin. Marami ka pang dapat ayusin. Kung patay ka, walang makakalaban kay Thea. Alam mo ba kung ano pa ang pinagpraktisan ni Thea bukod sa demonic sword art? Nagpractice din siya ng demonic breath at nilinang ang true demonic energy. At saka, nagpractice pa siya ng murderous energy na nagpapawalang bisa sa Invincible Body CD. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Thea, nalito si Thomas kung bakit hindi pare-pareho ang lakas ng demonic sword art ni Thea. Kaya naman, partikular niyang inimbestigahan kung saan napunta si Thea. Natuklasan niyang bumisita si Thea sa Medical Valley bago pumunta sa Durandal. Bumisita din si Thomas sa Medical Valley at nakipagpulong sa Valley Master para magtanong tungkol dito. Sa huli, sumisid siya sa Frosty Swamp ng Medical Valley at natuklasan ang mga pahiwatig tungkol sa nangyari. Ang tunay na demonic energy ay ang kabaligtaran ng true heavenly energy. Ang murderous energy din ang kalaban ng Invincible Body CD. Parehong pinipigilan ng dalawa ang isa't isa. At ikaw lang ang makakapigil kay Thea, kaya dapat kang manatiling matatag at mabuhay. Ang mga salita ni Thomas ay nagbigay kay James ng motibasyon na magpatuloy na mabuhay muli. Siyam na pagkasira, siyam na pagsubok, isang malapit kamatayang karanasan. I concentrate ang lahat ng 9 spirits sa isa. Pumikit si James. Sa sandaling iyon, ang natitirang true energy sa kanyang katawan ay nagsimulang dumaloy palabas mula sa kanyang 5 internal organs. Meridian, at 3 treasures, siyam na iba't ibang true energies ay nagsimulang dahan-daang magsama-sama. Ang siyam na alon ng true energy na ito ay mahina, naglalaho na parang patak sa karagatan. Sinimulan ni James ang 9 scriptures of ordeals cultivation method. At ang true energy gathering sa kanyang katawan ay tumaas. Pagtayo sa tabi niya, pinagmasdan ni Thomas ang sakit na nawala sa mukha ni James. Nang makitang lumuwag ang kanyang ekspresyon at unti-unting bumabalik ang kulay ng kanyang maputlang mukha. Nakahinga ng maluwag si Thomas. Dapat naging successful. Sa isang estado ng matinding desperasyon, nabawi niya ang pagnanais na mabuhay at nakaranas ng matinding pananibik. Ito ay katulad ng sitwasyon ng nagtatag ng Polar sect na lumikha ng 9 scriptures of ordeals. Tumabi si Thomas at binantayan siya. Nais niyang makita kung gaano kalakas ang paglaki ni James at ang ranggo na natamo niya pagkatapos na mastering ang 9 scriptures of ordeals. Dati, siya ay isang 8th rank Grandmaster. Matapos mabawi ang kanyang lakas, malamang na nalampasan niya ang tuktok ng ika-8 ranggo. Kung gaano karaming mga hakbang ng skyward stairway ang kanyang naakyat. Hindi matukoy ni Thomas ang eksaktong. Inaabangan niya ang magiging resulta. I concentrate ang lahat ng siyam na espiritu sa isa. Panatilihin ang isang malinaw na isip at malakas na enerhiya. Iwanan ang iyong sarili sa kawalan ng pag-asa. Ipinagpatuloy ni James ang pamamaraan. Tulad ng itinuro ng pamamaraan ng paglilinang ng 9 scriptures of ordeals. Nagkokontrol siya sa pagkontrol sa kanya ng enerhiya. Ang mga alon ng true energy ay dumaloy sa iba't ibang meridian sa kanyang katawan. Ang kanyang mga naputol na meridian ay dahan-daang nabuo muli. Lalong lumakas ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan.
Nang magtipon ang siyam na true energy sa kanyang elixir field, nabuo nila ang isang solong true energy. Ang kanyang true energy ay biglang sumabog. Boom! Biglang damaloy ang malakas at lakas ng enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay bumubuo ng isang shockwave na agad na nawala sa bahay. Buti na lang at walang tao sa paligid. Kung hindi, tiyak na nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Mabilis na lumipad si Thomas mula sa mga guho at nagpakita sa malayo. Inangat niya ang ulo niya at tumingin kay James. Nakalutang na si James sa ibabaw ng lupa. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon 10 metro sa itaas ng lupa at naglabas ng isang mabangis na enerhiya. Ang enerhiya ay lumakas sa 1 minuto. Ang tunay na lakas ng 9 scriptures of ordeals ay kapansin-pansin. Huminga ng malalim si Thomas. Kabanata 1546. Lalong tumaas ang enerhiya ni James. Kapag ang tunay na enerhiya ay hinihigop palayo sa katawan ng isang taong maingat na nilinang ito mula sa simula. Hindi lahat ng ito ay maa-absorb at ang kanilang mga bakas nito ay mananatili. Ang true energy ni James ay hinigop ni Tobias. Gayunpaman, may mga latak pa rin ng true energy na nananatili sa loob ng kanyang laman at buto. Ang mga natitirang latak ng true energy sa loob niya ay pilit na pinalabas sa katawan ni James. Ang 9 na alon ng true energies ay mabilis na nag-concentrate at nagsama-sama sa isang hindi pangkaraniwang puwersa. Ang kanyang enerhiya ay patuloy na lumalaki sa isang nakakagulat na bilis. Gamitin ang iyong sarili bilang daluyan. Gamitin ang mundo bilang iyong haligi. Pagtitiis ang susi. Lalong lumalim ang pagkaunawa ni James sa 9 scriptures of ordeals. Sa sandaling iyon, ang mga pores sa kanyang buong katawan ay hindi nakagapos at ang enerhiya mula sa langit at lupa ay damaloy sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga pores na nagko-convert sa kanyang sariling true energy. Ang 9 na true energies ay lalong lumakas at lumakas. Ang prosesong ito ay tumagal ng kalahating buwan. Makalipas ang kalahating buwan, ang bawat isa sa kanya na true energy sa katawan ni James ay maihahambing ang lakas sa dati niyang true heavenly energy. Katumbas ito ng pagkakaroon niya ng pinagsamang lakas ng 9 na 8th ranked grandmasters na natanggal na siya ay 9 na beses na mas malakas kaysa dati. Ang enerhiyang ibinubuga mula sa kanyang katawan ay unti-unting nahugot muli. Ang 9 na true energies ay dahan-daang naglaho at damaloy sa kanyang katawan. Dahan-daang bumaba ang katawan niya pabalik sa lupa. Dama pa siya sa mga guho at pinagmasdan ang paligid. Malinaw na iba ang kapaligiran sa nayong tinitirhan niya. Maging ang mga bundok sa likod ng nayon ay iba. Saan ito? Bahaging natarante si James. Anong nangyari? Nang makita niya ang kanyang sarili na nalilito sa buong sitwasyon. Si Thomas, na nagkukunwari bilang Paul Ores, ay nagpakita sa kanyang harapan. Senior Paul Ores. Tumingin siya kay Paul Ores. Lumapit sa kanya si Paul Ores at hinubad ang maskara ng tao. Ikaw ba, Lolo? Nanlaki ang mata ni James sa gulat. Lumapit si Thomas at tinapik sa balikat si James habang buong pagmamalaki. Good job, my boy. Hindi mo ako binaygo. Kabisado mo ang 9 scriptures of ordeals. Sa lakas mo ngayon, sigurado akong nalampasan mo na rin ang sarili ko. Anong nangyayari, Lolo? Bakit ka nandito? Paano mo nalaman ang tungkol sa 9 scriptures of ordeals? Nakangiting sabi ni Thomas. Pumunta ako sa Paul Ores sect 10 taon na ang nakararaan at pumasok sa Sacred Fire Cavern. Binasa ko ang 9 scriptures of ordeals at pinag-aralan ko ito sa buong panahon. Natural lang na mayroon akong malalim na pangunawa. Dito sa puntong ito, huminga ng malalim si James. Agad niyang tinanong, kung gayon lahat ng sinabi mo dati ay kasinungalingan. Hindi. Tiningnan ni Thomas si James sa mata. Katotohanan ang sinabi ko sa iyo. Si Thea talaga ang leader ng Celestial Sect.
Gayunpaman, hindi siya ang taong ginawa ko sa kanya. Natutunan niya ang ataraxia at kayang pigilan ang dugo ng spirit turtle sa kanyang katawan. Sa kabila nito, may panganib pa rin na mabaliw siya at hindi makikilala ang sinuman kung ganap niyang ipadadala ang kapangyarihan ng dugo ng spirit turtle. Nagdududang tumingin si James kay Thomas at tinanong siya, "Nasaan si Thea ngayon? Bakit mo ako dinala dito?" Sumagot si Thomas, "Hindi ko itatago sa iyo ang katotohanan. Sa totoo lang, malaki ang potensyal ni Thea dahil nasa kanya ang dugo ng spirit turtle. Ang dugo ay maligno at nakakaimpluwensya sa kanyang lakas batay sa nakikita ng kanyang emosyon. Gusto kong subukan ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Kaya inagaw kita. Gusto ko lang siyang hikayatin." Ipinaliwanag ni Thomas ang motibo sa likod ng kanyang mga aksyon. "At saka, gusto kong tulungan kang maibalik ang iyong lakas. Nababaliw ka." Ibinuka ni James ang kanyang bibig at isang litanya ng mga galit na salita ang lumabas. "Alam mo ba ang ginawa mo? Lolo, ano ang gagawin natin kung magdusa si Thea ng energy deviation at maging isang walang awa at walang pinipiling mamamatay tao? Alam mo ng lubos kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng spirit turtle blood sa buong lakas nito. Maging si Lukjan at ang unang dugo na emperador na pinagsama ay walang kapantay para sa kanya. Kung siya ay dumaan sa isang energy deviation at ganap na sumisipsip ng dugo ng spirit turtle, sino sa mundong ito ang makakapigil sa kanya? Ikaw." "Siyempre," nakangiting sabi ni Thomas. "Mahal ka ni Thea ng buong puso. Kapag nakita ka niya, lahat ng masasamang iniisip niya ay mawawala sa isang iglap. Huwag kang mag-alala. Pinagmasdan ko siya habang lumalaki siya sa paglalakbay na ito. Alam ko ang limitasyon niya. Bukod pa riyan, kailangan ko lang hindi ng tulong niya kundi pati na rin sa iyo lalo na." Kabanata 1547. "Lolo, ano ang sinusubukan mong gawin?" Hindi maintindihan ni James. Hindi niya maisip kung ano ang sinusubukang gawin ni Thomas. Si Thomas ay palaging malihim. Inilihim niya si James tungkol sa maraming bagay. Nasaan nga ba ang kanyang pamilya? Bakit hindi sila nagpakita ng napakatagal na panahon? Mag-usap tayo habang nakaupo. Casual na ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay. At ang alikabok na nakatikip sa isang malaking bato sa lupa ay natangay kaagad. Umupo siya, kumuha ng sigarilyo, at sinindihan. Tapos, hinagis niya kay James. Sinalo naman ito ni James at umupo sa tapat niya. Nagsindi si Thomas ng isa pang sigarilyo at sinabing, "Ginagawa ko ang lahat ng ito para umunlad ang ating pamilya hanggang sa katapusan ng panahon." Tumingin si James kay Thomas habang naghihintay ng paliwanag. Nagpatuloy si Thomas, "Anak ko, narinig mo na ba ang mga dragon?" Bahagyang tumango si James at sinabing, "Yeah, hindi ba ang dragon ang tagapangasiwa ng 12 zodiacs? Ito ay isang mythical na nilalang. Tama ba?" Marahang umiling si Thomas at sinabing, "Ang mga dragon ay hindi lamang gawa-gawa nilalang. Nag-e-exist talaga sila. Sa kasamaang palad, sila ay nasa bingit ng pagkalipol. Sa ngayon, isang dragon na lang ang natitira sa mundo. Ang layunin ko ay patayin ang dragon na iyon. Ang mga bahagi ng dragon ay may halaga na hindi maihahambing. Ang dugo lamang nito ay nakalikha ng blood race." Nagsimulang ipaliwanag ni Thomas ang mga lihim sa likod ng blood race. Natigilan si James sa narinig. Natigilan siya sa mga kwento ni Thomas at nahirapan siyang paniwalaan na ang mga bagay na ito ay mahigit 1,000 taon na ang nakakalipas. Ito ay totoo lalo na para sa kwento tungkol sa pinagmulan ng blood race. Alam mo ba ang haba ng buhay ng isang miyembro ng blood race? Umiling si James. "Hindi ko alam," sinabi ni Thomas. "Ang pag-asa sa buhay ng blood race ay 3 beses kaysa sa ordinaryong tao. Kahit na hindi sila magtanim,
Maaari silang mabuhay ng higit sa 1 o 2 siglo. Ang mga miyembro ng blood race na naglilinang ay maaaring mabuhay ng mas matagal. Ayon sa aking kaalaman, may mga tao mula sa blood race na nabuhay ng 5 siglo. Totoo ba ang lahat ng ito? Napaawang ang bibig ni James sa pagkamangha. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoong katotohanan. Ang blood race ay mas nakakatakot na angkan sa mundong ito. Kaya kailangan kong magpatuloy sa aking mga plano ng may lubos na pag-iingat. I can't risk attracting the attention of powerhouses of the blood race. Kung hindi, ang sinaunang martial world ng Sol ay maaaring mapuksa sa ilang minuto. Gayunpaman, patuloy ni Thomas sa mas tiyak na tono. Malapit nang magbago ang sitwasyong ito. Hindi magtatagal bago mangyari ang pangalawang dragon slaying. Sa lahat ng bahagi, ang Dragon Essence ang pinakamahalagang kayamanan dahil maaari nitong pahabain ang buhay ng isang regular na tao at gawin silang immortal. Lumiwanag sa mukha ni Thomas ang pananabik habang mapusok na magsalita. Si James ay nakikinig ng mabuti ngunit hindi umimik. Nawalan siya ng masabi. Hindi sigurado kung tama ang ginagawa ng kanyang lolo. Sa panahon na nakilala niya siya, ang lolo ni James ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na nakakapinsala at hindi siya pumatay ng mga inosenteng tao. Kaya, nahirapan siyang hatulan ang kanyang lolo. Sa kabaligtaran, ito rin ay may problemang sabihin na si Thomas ay nasa tama dahil siya ay gumugol ng maraming taon sa pagpaplano ng mga anino upang makamit ang kanyang mga layunin. Tumayo si Thomas pagkatapos niyang magsalita. Nasabi ko na sa iyo kung ano ang kaya ko. Ngayon alam mo na kung ano ang sinusubukan kong makamit. Hindi ko inaasahan na mag-aalok ka ng iyong tulong dahil hindi ka sapat para tulungan ako kung paano ka ngayon. Bagaman hindi sapat ang kasalukuyang lakas ko para pumatay ng dragon. Tiyak na magagawa ko ito sa lalong madaling panahon. Maraming tao ang nakakuha ng kanilang mga kamay sa core ng Spirit Turtle. Sa loob ng 10 hanggang 20 taon, tiyak na higit sa isang tao ang makapasok sa ika-9 na ranggo. Pagdating ng oras na iyon, gagamitin ko ang blood race para patayin ang dragon. Hindi ko ine-expect na tutulong ka, pero sana hindi ka humarap sa daraanan ko. Alam kong ang layunin mo noon pa man ay ibalik ang kapayapaan kay Saul. Kanina pa kita tinutulungan at lagi kitang tutulungan. Kung sa nakaraan, ngayon, o sa hinaharap, apo kita, at pareho tayo ng dugong dumadaloy sa ating mga ugat. Hindi ko naisip na saktan ka. Ganon din si Thea, hindi ko sinasadyang masaktan siya. Naniniwala ako na isang taong may pagmamahal at katwiran sa kanilang puso ay hindi magbabago. Anuman ang panlabas na mga kadahilanan. Nang matapos magsalita si Thomas ay umalis na siya. Nakailang hakbang siya at nawala sa paningin ni James. Kabanata 15:48. Umalis si Thomas. Tumingin si James sa direksyon na iniwan ni Thomas. Nagiging mas mahirap para sa kanya na maunawaan ang layunin ng kanyang lolo. Ang kanyang pag-uugali ay hindi kapani-paniwalang kakaiba sa huli. Maya-maya ay nagpakawala ng mahinang buntong hininga si James. Wala siyang lakas para harapin din ang mga bagay na kinasasangkutan ni Thomas. Marami pa siyang mga bagay na kailangan niyang i-cross off ang kanyang listahan. Ang una niyang prioridad ay ang mahanap si Thea sa lalong madaling panahon. Kinidnap siya ni Thomas at nag-iwan ng maduming eksena para pilitin si Thea na ilabas ang kapangyarihan ng dugo ng Spirit Turtle sa kanyang katawan. Alam niyang kapag nakita niya ang eksena, magagalit si Thea at maguguluhan. Kalahating buwan na ang lumipas. Kaya hindi siya sigurado sa nangyari sa kanya. Kailangan niyang mahanap agad siya. Gaano ako kalakas? Hindi pa umalis si James. Sa nakalipas na kalahating buwan, palagi niyang sinasanay ang 9 Scriptures of Ordeals Cultivation Method. At ngayon, wala siyang ideya sa lawak ng kanyang lakas. Ang alam lang niya ay nilinang niya ang 9 na true energies.
Ang siyam na true energies na ito ay dumaloy sa buong katawan niya. Ipinakita niya ang kanyang true energy. Sa sandaling iyon, ang siyam na stream ng true energy ay lumabas mula sa kanyang katawan at natipon sa kanyang elixir field. Ang kanyang enerhiya ay nagsimulang sumabog ng pabago-bago. Ang siyam na stream ng true energies ay nagsanib. At ang kanyang true energy ay sumailalim sa isang natitirang pagbabago. Muli, ang kanyang enerhiya ay naging true heavenly yang energy. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umupo sa isang lotus position sa lupa. Ang true heavenly yang energy na binubuo ng siyam na true energies ay patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan ng masigla. Biglang may lumabas na hagdan sa harapan niya. Ang hagdanan ay tila halos nasa harapan niya. Ngunit parang pasimpleng nakikita niya ang mga bagay. Inabot niya ito upang kunin ngunit nakita niyang hindi ito mahawakan. Ang hagdanan ay ilusyon. Naiintindihan ito ni James ngunit hindi siya nakikipag-ugnayan dito. Nagagamit lang niya ang ibang sentido niya para maramdaman ito. Ito ba ang skyward stairway? Gulat na bulong ni James. Alam niyang kailangan niyang umakyat sa isang uri ng hagdan kapag naabot niya ang tuktok ng ikawalong ranggo. Ang hitsura ng skyward stairway ay isang bagay na umiiral lamang sa imahinasyon ng isang tao. Ito ay lilito lamang kapag ang true energy ng isang tao ay umunlad sa isang partikular na antas. Pagkatapos umakyat sa 9th stair ng skyward stairway, ang isa ay uusad sa ika-9 na ranggo. Ang iba pang apela ng pag-abot sa ika-9 na ranggo para sa mga martial artist ay ang pag-asam din ng pagkamit ng immortalidad. Gayunpaman, walang sino man ang nakapasok sa ranggo na ito sa loob ng libo-libong taon. Talaga bang mabubuhay magpakailanman ang isang 9th rank Grandmaster? Marahang umiling si James. Ibinasura niya ang ideya. Kung ang isang Grandmaster sa ika-9 na ranggo ay talagang mabibigyan ng immortalidad. Dapat may mga taong nakamit ito noong nakaraan na nabubuhay pa ngayon. Huff! Huminga ng malalim si James at hindi na nag-isip. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang tumayo at ipinatong ang paa sa ere. 1/3. Tumakbo siya sa unang hagdan ng illusory stairway. Sa sandaling tumayo siya dito. Naramdaman niya ang napakalaking pressure na bumababa sa kanya. Parehong nagmula sa langit at lupa ang pressure. At parang banibigat siya ng buong planeta. Gayunpaman, kaya pa rin niyang tiisin ang pressure. Muli siyang humakbang papunta sa langit. Madaling umakyat si James sa ikalawang hagdan. Sa pangalawang hakbang, naramdaman niyang tumaas ang pressure sa kanya. Pero kakayanin pa rin. Matapos mag-ayos ng kaunti, humakbang ulit siya patungo sa langit at umakyat sa 3rd stair. Nang tumayo siya sa ikatlong hagdan ng skyward stairway, lumakas ng husto ang puwersang dumidiin pababa sa kanya. Parang dinudurog ang kanyang katawan sa lakas ng libo-libong kilo. Napakabigat nito na halos hindi na siya makahinga. Ang siyam sa isang true heavenly yang energy ay lumundag sa kanyang buong katawan at lumaban sa pressure. Medyo natagalan pero naramdaman niyang medyo hamina ang pressure sa kanya. Muli siyang humakbang papunta sa 4th stair. Kabanata 1549. Umakyat si James sa unang hakbang ng skyward stairway ng medyo madali. Gayunpaman, nagsimula siyang magkaroon ng isang mapaghamong oras sa pag-abot sa ika-4 na hakbang. Parang isang bundok ang nakatali sa kanyang mga paa. Novel, pag-alit na sigaw ni James. Inangat niya bigla ang kanyang paa at lumampas sa ika-4 na hakbang. Pagkaakyat sa ika-4 na hagdan, pawis siya. Nabasa na ng pawis ang buong katawan niya at tumutulo sa damit niya. Matapos umakyat sa ika-4 na hakbang, maingat siyang nagpatuloy. Inipon niya ang kanyang sarili at pinahintulutan ang kanyang true energy na kumalat sa kanyang katawan upang labanan ang pressure na dala ng ika-4 na hakbang. Habang umaakyat si James sa skyward stairway, makikita lang siya ng sinumang madadaanan na nakaupo sa isang lotus position sa lupa na parang isang hindi gumagalaw na estatwa.
Ang Skyward Stairway ay haka-haka lamang at hindi umiiral sa katotohanan. Ang pag-akyat ng Skyward Stairway ay nangyayari sa isip ng isang tao. Siya lang ang nakakita sa kanyang sarili na umaakyat sa hagdanan. Hindi ito makita ng iba. Iyon ang katotohanan sa likod ng Skyward Stairway na makikita sa isang tao kapag naabot na nila ang rurok ng ikawalong ranggo. Iilan lamang ang mga tao sa mundo na umabot sa antas na ito. Ang bawat isa sa mga taong ito ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Hindi pagmamalabas na tawagin silang mga Diyos. Naka-lotus position si James sa lupa. Ang kanyang enerhiya ay patuloy na lumaki at patuloy na lumalaki. Pagkatapos magpahinga, tinawag niya ang enerhiya sa kanyang katawan at humakbang sa ikalimang hakbang. Basag. Sa sandaling tumapak siya sa fifth stair. Nagsimulang mabali ang mga buto sa kanyang katawan. Masyadong matindi ang panggigipit, at napakahirap para kay James na tiisin sa kabila ng pagsasanay sa 9 na kasulatan ng mga ordeals. Dahil sa matinding pananakit ay nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog sa ikalimang hakbang. Hindi siya kumibo at nagsimulang pakalmeyan ang sarili. Tiwala si James na makakaahon pa siya ng isa pang hakbang. At naramdaman niyang hindi niya limitasyon ang ikalimang hakbang. Ang pinakamalakas na puwersa ay hindi true heavenly energy. It's true 9 ordeals energy. Bulong ni James sa sarili para mapanatili ang motibasyon. Sa sandaling iyon, ang true heavenly energy sa kanyang katawan ay bumakas sa 9 na stream ng true energy. Ang 9 na alon ng true energy ay dumb-alloy at dumb-alloy sa kanyang katawan. Kahit na ang true 9 ordeals energy ay hindi kasing lakas at tindi ng true heavenly energy. Kaya ni James, kitang-kitang napuno ng lakas ang buong katawan niya sa sandaling iyon. Ang kapangyarihan mula sa true 9 ordeal energy ay tumagos hanggang sa kanyang laman at sa pamamagitan ng kanyang mga buto, na nagpalakas ng kanyang pisikal na lakas mula sa loob. Isang hakbang pa. Itinaas ni James ang kanyang paa at humakbang muli. Matagumpay niyang naakyat ang ika-6 na baitang. Pagkarating sa ika-6 na hagdan, pakiramdam niya ay naabot na ng kanyang katawan ang limitasyon nito. Bago pa siya makatayo, isang napakalaking bigat ang bumagsak sa kanya at nawalan ng balanse dahilan para mahulog siya sa ika-6 na hakbang. Buti na lang at nasa isip lang niya. Nakaupo pa rin ang katawan niya sa realidad. Habang gamulong siya sa hagdan, ang hindi gumagalaw sa katawan niya ay biglang gumuho sa lupa, at nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Pinunasan niya ang dugo sa labi niya gamit ang likod ng kamay niya. Nawala na ang hagdan na malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Ang Skyward Stairway ay kamangha-manghang. Si James ay nagbigkas ng mga salita ng pagkamangha. Habang umaakyat sa Skyward Stairway, pakiramdam niya ay naging bahagi na siya ng mismong universo. Halos hindi pa ako nakarating sa 6th stair. Pero parang hindi pa ako opisyal na nakarating sa ganoong level. Hindi ako makatayo ng matatag sa ika-6 na hakbang. Kaya mahigpit na nagsasalita. Dapat ako ay nasa hangganan ng 5th stair na papalapit sa ika-6. Sinuri ni James ang sarili niyang lakas. Siya ay nasa gilid ng 5th stair at sa threshold ng 6th stair. Ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwala. Bagamat hindi magagapi, dapat niyang mapatay si Luke Jan at ang First Blood Emperor sa isang iglap lang. Dahan-daang tumayo si James. Tumingin siya sa malayo na may determinadong ekspresyon. Panahon na para kumilos ako at ayusin ang mga bagay-bagay. Umalis si James. Bagamat mukhang mabagal ang kanyang mga galaw, talagang mabilis ang kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang hakbang, nawala siya sa lugar. Kabanata 1550. Makalipas ang isang araw, isang lalaki ang dahan-daang lumabas ng Capital Airport. Nakasuot siya ng ordinaryo at abang kasuotan. Walang pinagkaiba sa isang tipikal na magsasaka.
Ibang-iba ang itsura ng lalaking iyon sa mga nakapaligid sa kanya. Ang lalaki ay si James. Sinugod ni direktang si James sa kabisera matapos mamaster ang True 9 Ordeals Energy. Kalahati buwan na ang lumipas mula noong labanan sa Malgudi. Bagamat nakilala niya ang kanyang lolo, hindi kailanman binanggit ni Thomas ang anumang nangyari sa Malgudi. Pagkatapos niyang mawalan ng malay, hindi niya alam kung ano ang nangyari doon habang wala siya. Clueless siya sa kasalukuyang sitwasyon sa capital. Dahil sa kanyang pagkabalisa, nagmamadali siyang bumalik sa kabisera nang walang minutong natitira matapos mabawi ang kanyang lakas. Pumara siya ng taxi sa labas ng airport. Sun Dragon District. Pakiusap. Binigyan ng driver si James ng isang beses at napansin niya na ang kanyang kasuotan ay hindi nagpapakita na siya ay maayos. Ang Sun Dragon District ay puno ng mga courtyard house. At ito ay pinaninirahan ng mga mayayaman. Iyon ay magiging $1,800. Ang driver ay nagbigay ng isang mapangahas na presyo. Babayaran kita pagdating natin. Sumandal si James sa backseat ng sasakyan. Nasira ang kanyang telepono kay Malgudi. At hindi niya nakaugalian na magdala ng wallet. Kaya wala siyang dalang pera. Ang mga posisyon na hawak niya ay nagbigay daan sa kanya na talikuran ang pangangailangan para sa isang tiket sa eroplano. Kaya naman, ang kailangan lang niyang gawin ay ipakita ang kanyang mukha. Gusto niyang pumunta sa bahay ni Thea para tingnan kung nakauwi na si Thea. Kung wala si Thea, binalak niyang hilingin kay Delilah na tulungan siyang magbayad ng taxi driver. Tumalikod ang driver at tumaas ang ilong kay James. Walang pera, walang sakay, hindi ko tinatanggap ang bukang mo. Kumunot ang noo ni James. Hindi naman sa hindi kita titigan. Bilasan mo. May importante akong gagawin. Sa palagay ko ay hindi mo nais na pasanin ang mga kahihinatnan ng pagkanta sa akin. Haha, ano ang gagawin mo kung hindi ko tinanggap ang iyong bukang? Gusto kong makita kung paano mo ako pinaplanong bayaran iyon. Wala talaga siyang magagawa sa driver na ito sa sandaling ito. Pwede mo bang hiramin sa akin ang iyong telepono? Dito. Ang driver ay hindi natatakot na si James ay gumawa ng kanyang telepono dahil na-lock na niya ang mga pinto ng kotse. Kinuha ni James ang phone at dinial ang number ni Henry. Maya-maya, tumunog ang tawag. Hello, sino ito? Boses ni Henry ang nanggaling sa kabilang dulo. Ako ito. Natuwa si Henry nang marinig ang boses ni James. James, finally, may balita na sayo. Nasaan ka ngayon? Nasa labas ako ng airport. Kumuha ka agad ng susando sa akin. Sige, aayusin ko agad. Binaba ni Henry ang telepono. Nag-ayos ka ng driver na sunduin ka. Nang marinig ng driver ang kausap ni James sa telepono, hindi napigilan ng driver ang mapangiti. Sino ka sa tingin mo? Brat, halos $100 ang kabuuan ng iyong damit. Hindi na nag-abalang sumagot si James sa pangungutya ng driver. Binalik niya ang telepono sa driver. Sinubukan niyang buksan ang pinto para lumabas ng sasakyan ngunit nakita niyang nakalock ito. Kung hindi mo tatanggapin ang bukang ko, hindi ako mananatili sa kotse mo. Buksan mo ang pinto at palabasin mo ako. Brat, sinayang mo ang ilang minuto ng oras ko. Alam mo ba kung magkano ang kikitain ko sa ilang minutong ito? Bayaran mo ako ng $20. Kung hindi, hindi ka aalis sa sasakyang ito. Masasabi ng driver na walang pera si James at gustong pahirapan siya. Hindi dahil minamaliit niya ang mga magsasaka. Ipinanganak din siya sa isang pamilyang magsasaka. Gayunpaman, hindi niya gusto ang mga taong sira na ngunit nagpanggap na mayaman. Sa kanyang pananaw, isa si James sa mga taong nagpanggap na mayaman kahit wala siyang pera. Sige, sandali lang. May magdadala ako ng pera. Nag-aalala lang ako na baka ayaw mong tanggapin. Hindi na nakipagtalo pa si James at naghintay na lang sa sasakyan.
Ang driver ay nasa isang cantankerous mode. Pinatay niya ang makina at nagsindi ng sigarilyo. Napuno ng usok ang sasakyan. Nagkaroon din si James ng urge na manigarilyo habang umaamoy ang amoy ng tabako sa kanyang ilong. Ibinuko niya ang kanyang mga labi ngunit piniling hindi humingi ng sigarilyo. Sa halip, pumikit siya at pumagitna. Lumipas ang kalahating oras. Napakaraming oras mo ang sinayang mo. F***er. Hindi kita papayagang umalis nang hindi mo na ako binabayaran ng $300. Naiinip na ang driver. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang magsawa sa pakikipagtalo kay James at natukso na palalayain siya. Gayunpaman, ang pag-iisip na mag-aksaya ng napakaraming oras sa pakikitungo kay James at hindi makakuha ng anumang pera mula dito ay nagpagalit sa kanya. Kaya, nagpasya siyang turuan ng leksyon si James. Nilabas niya ang phone niya at may tinawagan. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isang dosenang taxi at pinalibutan ang sasakyan. 12-dosenang mga tao ang bumaba sa kanilang mga sasakyan. Hoy, tao, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Bigyan mo ako ng pera ngayon. O kung hindi, hindi sineseryoso ni James ang pananakot ng driver. Tumingin siya sa oras. Dapat ay dumating na si Henry. Tamang-tama. Lumitaw ang mga sasakyang militar mula sa malayo sa sandaling iyon at nagmamaneho ng palapit sa kanila. Nang malapit na ang mga sasakyang militar sa pasukan ng paliparan, lumabas sa isa sa mga sasakyan ang isang lalaking nakasuot ng red flame robe na may 3 bituin sa kanyang balikat at sinundan ng kanilang fully armed soldiers. Ang hitsura ng mga sasakyang militar ay umakit ng isang pulutong ng mga nanunood. Ang ilang mga tao ay inilabas pa ang kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato o magsimulang mag-record. Yan ang Red Flame Army. Iyon ay isang 3-star general mula sa Red Flame Army. Malamang nasa ranggong deputy commander siya. Bakit may 3-star general na magpapakita sa airport? Nasa misyon ba siya o nandito siya para sunduin ang isang tao? Palihim na tinalakay ng ilan sa mga nanood ng sitwasyon. Umupo si James sa taxi at pinanood ang mga sasakyan ng militar. Nang makitang bumaba ng sasakyan si Henry, ngumiti siya at sinabing, "Dumating na ang pera mo. Fair na, hindi ka ba sasama sa akin para kunin?" Tumingin ang driver kay James na may pagtataka sa mukha. Hindi niya tiningnan ng maayos ang hitsura ni James bago ito. Ngayong mas maingat na itong nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay parang nakita niya ang hitsura ni James ngunit hindi niya mailagay ang daliri sa kung saan niya ito noon. Matapos titigan si James ng 20 segundo, ang driver ay napabulalas sa takot. Oh my God! Sa wakas ay nakilala niya si James. Hindi ba ito ang emperador? Naisip niya sa sarili. Matapos ang kanyang biglaang pagsabog, namutla siya nang biglang lumitaw ang isang panghihinayang ekspresyon sa kanyang mukha. Emperor, I'm so sorry. Hindi kita nakilala. Please spare. Sige, bilasan mo at buksan mo ang pinto. Hindi siya pinatulan ni James dahil dito. Oo naman. Agad na binuksan ng driver ang pinto. Bumaba si James sa kotse at naglakad papunta kay Henry. Sa sandaling lumakad siya, si Henry at ang kasamang mga sundalo ng Red Flame Army ay sumaludo sa kanya. Napatulala ang 12-dosenang taxi driver na tinawag ng driver nang makita ang eksenang ito. Hindi pinansin ni James ang driver. Siya ay isang driver lamang at hindi karapat-dapat na pagtrabahuhan. James! Nagmamadaling lumapit si Henry at nakangiting sinabi. Saan ka nagpunta nitong nakaraang 2 linggo? Mahabang kwento. Dalhin mo muna ako sa pwesto ni Thea. Sa ganitong paraan. James. Inihatid ni Henry si James sa kotse. Sumakay si James sa sasakyan ng militar. Sumakay din ang mga sundalo ng Red Flame Army sa kanilang mga sasakyan at umalis. Sa loob ng kotse, tinanong ni Henry, ano ang nangyari? James.
Sandaling ibinuod ni James ang mga pangyayari pagkatapos pumunta sa Malgudi. Mahinahon siyang nagsalita, ngunit nakita si Henry sa mga kwento ng may gulat na ekspresyon. Hindi inaasahan ni Henry ang nangyari sa nakalipas na 2 linggo. Maya-maya, nakarating na sila sa courtyard house ni Thea. Nakalock ang mga pintuan ng pesyo. Tumalon si James sa mga tarangkahan at pumasok sa bakuran. Pagkatapos, sinubukan niyang buksan ang pintuan sa harapan. Gayunpaman, nakalock ang pinto. Nagbigay siya ng kaunting puwersa. At nabuksan ang kandado. Walang tao sa loob ng bahay. Bukod dito, natatakpan ng isang layer ng alikabok ang muebles. Mukhang matagal nang bakante ang bahay. Hindi pa siya umuwi. Kumunot ang noo ni James. Hindi pa umuwi si Thea. Ibig sabihin ay sukdulan na ang sitwasyon. Mabilis siyang lumabas ng pinto. Naghihintay si Henry sa labas ng bahay. Nang makitang lumabas si James, agad niyang tinanong, "Wala ba si Thea sa bahay? Dalhin mo ako sa mansyon ng mga Caden." Nagmamadaling sumakay si James sa sasakyan. Nang makita ang kanyang mataimtim na ekspresyon, alam ni Henry na may seryosong nangyari. Hindi na siya nagtanong pa at mabilis na sumunod. Nag-utos sa driver, "Bilisan mo. Punta ka sa mansyon ng mga Caden." Kabanata 1552. Maya-maya ay dumating na si James sa gate ng mansyon ng mga Caden. Nakita ng mga gwardya sa gate ang mga sasakyang militar at agad silang nilapitan. Habang naglalakad sila ay bumaba na si James sa sasakyan. James. Kinakabahang hinarap siya ng gwardya. Ang hitsura ni James ay naging sanhi ng pagkawalan ng katahimikan ng 2 gwardya. Diretsahang tanong ni James, "Nakauwi na ba si Maxine?" "Oo, nakauwi na siya." Bago pa matapos magsalita ang gwardya ay nakapasok na si James sa mansyon ng mga Caden. Noon, kausap ni Maxine si Zaiden, ang pinuno ng mga Sullivans. Sa sala, "Ginoo Sullivan, matagal ko nang nasabi ang tungkol dito. Dapat mong pag-isipang muli." Sa sinabi ni Maxine, naglakad si James papunta sa sala. Nang makita si James, agad na tumayo si Maxine at napabuntong hininga. James. Sinulyapan ni James si Zaiden, na nakaupo sa sopa at nagsasalita sa bakal na tono. "Wala itong pakialam sa iyo. Pwede ka nang umalis sa ngayon." Tahimik na tumingin si Zaiden kay James. Tapos, paimpol siyang tumayo at umalis. James. Bumalik ka na." Tumingin si James kay Maxine at nagtanong, "Bakit ka nagsisinungaling sa akin?" "Ano?" Gustong magsalita ni Maxine ngunit hindi niya magawang humarap sa kanya. "Nasaan si Thea?" Sa sandaling nagpakita si James. Alam ni Maxine na nandito siya para magtanong tungkol sa identity ni Thea. "Hindi ko alam." Walang ideya si Maxine sa kinaroroonan ni Thea. Gayunpaman, narinig kong hinamon ng pinuno ng Celestial Sect si Tobias 3 araw na ang nakakaraan. Magkikita sila makalipas ang 1 linggo sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Kung tumanggap siyang tanggapin ang hamon, ang pinuno ng sekta ay papasok sa kabisera at papatayin ang bawat isa sa kanyang mga tauhan. Sabi ni Maxine. Nagkaroon ng maikling pag-unawa si Maxine sa mga pangyayaring naganap sa Malgudi. Alam niyang nabura na ang cultivation base ni James. At nawalan ito ng lakas. Then, kinuha siya ni Thea. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan siya dinala ni Thea. Sa sandaling ito, nagtanong-tanong siya ngunit wala siyang balita tungkol kina Thea at James. 3 araw lamang ang nakalipas nang kumalat ang balita sa sinaunang martial world kung paano hinamon ng pinuno ng Celestial Sect si Tobias. Magduel sila sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Kung hindi ito tinanggap ni Tobias, determinado si Thea na dalhin ang laban sa kabisera. Anong nangyari, James? Tanong ni Maxine. Kailan mo nalaman ang identity ni Thea?
Tinitigan ni James si Maxine at seryosong tanong. Matapos magpalipas ng ilang sandali sa nakatuwang katahimikan, sumagot si Maxine. Isang naramdaman ko na siya mula pa noong nakalipas na panahon. Ngunit hindi pa ganoon katagal mula nang nakumpirma ko ang katotohanan para sa aking sarili. Seryoso ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa isang mahalagang bagay? Galit na nagtaas ng boses si James. Hindi naman sa ayaw ko. Thea, siya. Huff. Huminga ng malalim si James at umupo. James. Isang boses ang tumawag mula sa likod ng pinto. Pumasok si Bennett sa sala. Tinitigan niya si James. Nang makitang mukhang pink ang kalusugan ni James, nakahinga siya ng maluwag at sinabing, "Nag-aalala ako ng husto sa nakalipas na 2 linggo. Salamat Goddess. Ayos ka lang. By the way, kamusta ang lakas mo?" "Naibalik ko na ang lakas ko." Walang pagbabagong sagot ni James. "Mabuti." Lumapit si Bennett at umupo sa tabi ni James. James. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Maxine na muling ibuka ang kanyang bibig. "Actually, tinutulungan ka lang ni Thea. Palihim ka niyang tinulungan kanina. Nakuha ko ang aking posisyon bilang ulo ng pamilya ng mga Kayden dahil sa kanyang ginawa." Hindi na itinuloy ni James ang bagay na iyon. Naiintindihan niya na gusto lang siyang tulungan ni Thea. Alam niya na ang pinuno ng Celestial Sect ay isang taong nakilala niya habang nasa Der Andal o marahil bago iyon. Higit sa lahat dahil ilang beses na siyang nailigtas ng lider ng sekta. Kabanata 1553. Naghinala siya na si Thea o si Thomas noon. Gayunpaman, wala siyang tiyak na ebidensya. Hindi sumagi sa isip niya na ang magiging pinuno ng Celestial Sect ay talagang magiging asawa niya. Si Thea, ang babaeng nagtiis ng labis na paghihirap noon. Siya nga pala. Sabi mo nagpadala si Thea ng letter of challenge kay Tobias. Oo, kumalat na ang balita nito sa sinaunang martial world. Ano ang nangyayari? Hindi mo ba kasama si Thea? Sabi ni Maxine, may mga hindi mangyayaring pangyayari. Maikling ipinaliwanag ni James ang nangyari habang nagpapagaling siya. Naramdaman ni Lolo na ang dugo ng espiritong pagong sa katawan ni Thea ay nagpakita ng malaking pangako. Gusto niyang pilitin si Thea na makaranas ng energy deviation para magamit niya ng gusto ang dugo ng Spirit Turtle. May nangyari bang malaking bagay sa sinaunang martial world mula noon? Alam mo ba kung mayroong anumang panloob na alitan sa loob ng Celestial Sect? Bago pa makapagpaliwanag si Maxine, pinutol ni Bennett ang kanilang pag-uusap at sinabing, "Walang nangyari. Ang sinaunang martial world ay medyo mapayapa. Gayunpaman, maraming martial artist ang naabsorb ni Tobias sa Malgudi ang kanilang true energy." Ano ang kasalukuyang sitwasyon tungkol kay Tobias? May ideya ka ba kung gaano siya kalakas simula nang naabsorb niya ang true energy pati na rin ang ibang martial artists? Nag-aalalang tanong ni James. Umiling si Bennett at sinabing, "Hindi ko alam. Si Tobias ay hindi nagpakita mula noong labanan sa Malgudi. Nasaan si Lukjan at ang First Blood Emperor?" Tanong ni James. Sinabi ni Bennett, "Pagkatapos na alisin ka ng pinuno ng Celestial Sect, nagligtas ako ng iba pang martial artist. Pagkatapos, nilabanan namin si Lukjan at ang First Blood Emperor. Ang magkabilang panig ay nasugatan sa labanan at kalaban ay tumakas." Inisip niya ang nangyari pagkatapos na kunin ni Thea si James. Bagamat hindi pa napatay si Lukjan, ang Gu Sect ay dumanas ng matinding pagkalugi. Si Lukjan ay hindi nagpakita mula noong labanan sa Malgudi. Sa ngayon, ang mga bagay sa kabisera ay medyo mapayapa. At walang karagdagang aktibidad ang Gu Sect o Orient Commerce. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam ang kinaroroonan ni Thea. Ang tanging balita tungkol sa kanya ay hinamon niya si Tobias sa isang duel hanggang sa kamatayan sa Mount Thunder Pass.
Nakuha ni Tobias hindi alam ang true energy ni James kundi pati na rin ang true energy ng marami pang martial artist. Gayunpaman, walang nakakaalam kung anong ranggo ang naabot niya pagkatapos gawin ito. Hindi sigurado si James sa kalagayan ni Thea at kung nagkaroon na siya ng energy deviation. Matapos malaman ang tungkol sa mga kaganapang pangyayari, tumayo si James at nagpatuloy na umalis. Isang naguguluhan na si Maxine ay nagtanong, Saan ka pupunta? Pupunta ako sa Southern Plains. Sa Mount Thunder Pass. Pagkatapos sabihin ni James ang kanyang destinasyon, lumabas na siya ng bahay. Grand Patriarch, ano ang dapat nating gawin? Nilingan ni Maxine si Bennett. Kumunat ang noo ni Bennett at nag-iwan ng malalalim na kulubot sa kanyang noo. Saglit siyang nag-isip at sumagot. Ito ay isang sitwasyon na kinasasangkutan ng aming pamilya. Si James ay isang Kaidan. At si Thea ang kanyang asawa. Kailangan kong pumunta sa Southern Plains para tingnan ang sitwasyon. Grand Patriarch, hayaan mo akong samahan ka. Kinawayan ni Bennett ang kanyang kamay at pinigilan si Maxine, na nagsabing, kailangan pa rin ng mga Kaidan ng taong mamahalin sa mga bagay-bagay dito. Dapat kang manatili at bantayan ang mga bagay-bagay. Sige, tumango si Maxine, bagamat gusto niyang makasakay sa van para makasabay sa sitwasyon. Marami talagang mga bagay na nangyayari ng kanyang atensyon sa kabisera. Umalis si James sa mansyon ng mga Kaidan at nagtungo sa Southern Plains kasama si Henry. Ang mga puwersang nakatalaga sa Southern Plains ay hindi nagkakaisa. Binalak ni James na sugpuin ang mga alitan at linisin sila ng mga dissident sa paglalakbay na ito. Sa isang cultivation room sa Celestial Sect Headquarters sa gitnang rehiyon ng Sol. Nakaupo si Thea sa isang lotus position. Nakasuot siya ng itim na damit. At ang kanyang mahabang itim na buhok ay naging kulay abu-puti. Ang mahaba niyang puting buhok ay lumipad sa hangin. Isang kakila-kilabot at mapang-ipang enerhiya ang lumabas sa kanya. Ang kanyang itim na mga mata ay nagkaroon ng pulang kulay. Sa sandaling iyon, ang kanyang hitsura ay mukhang masama at demonyo. Nagkaroon na siya ng energy deviation mula nang masaksihan niya ang malagim na eksenang iniwan ni Thomas. Isa lang ang nasa isip niya at iyon ay ang pumatay. Gusto niyang patayin ang lahat ng nanakit kay James. Sa nakalipas na ilang buwan, siya ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Sa sandaling iyon, ganap niyang napino at naabsorb ang kapangyarihan ng dugo ng Spirit Turtle. Ngayon, nawala ang lahat ng bakas ng takot at pag-aalinlangan sa kanya. Hindi na siya nag-aalala tungkol sa pagsugpo sa layunin ng pagpatay sa kanyang puso. Mabilis na sinisipsip ni Thea ang dugo ng Spirit Turtle mula nang siya ay dumating sa desisyong iyon. Ang kanyang lakas ay patuloy na tumaas sa isang kamangha-manghang bilis. Kabanata 1554, sa loob ng kalahating buwan, tumataas ang true energy ni Thea sa paglipas ng mga araw. Umakyat na siya sa skyward stairways fourth stair. Nagawa niyang halos ganap na matanggap ang kapangyarihan mula sa dugo ng Spirit Turtle. Gayunpaman, hindi pa niya naabot ang kanyang buong potensyal. May natitira pang enerhiya sa loob ng dugo ng Spirit Turtle. Si Thea ay nasa isang closed-door meditation. Sa ngayon, isang piraso ng impormasyon ang naging bagong mainit na paksa sa sinaunang martial world. Ang pinakahuling balita ay ang pinuno ng Celestial Sect ay si Thea. Ano? Thea? Sino si Thea? Siya ang asawa ni James. Kilala siya noon bilang ang pinakapangit na babae sa Kensington. Ang babaeng nagligtas kay James mula sa apoy na umani sa kanyang pamilya. Hindi pwede. Paanong naging ganoon din si Thea? Anong klaseng biro ito? Hindi alam kung sino ang nagpakalat ng balita. Gayunpaman, alam na ng bawat martial artist sa loob ng Sol na si Thea ang pinuno ng Celestial Sect. Samantala, dumating na si James sa Southern Plains Military Region.
hari ng dragon. Pagkababa niya sa eroplano, sinalubong siya ng tunog ng kanyang mga sundalo na sabay-sabay na sumalubong sa kanya. Lumapit sa kanya ang kanilang general. Ang nangunguna sa kanila ay si Levi. Maligayang pagbabalik. Dragon King. Napatingin sa kanya si James at nag-wave ng kamay. Habang nakatayo sa tabi niya, palihim na nagtanong si Henry. Saan pupunta, James? Pupunta muna tayo sa Black Dragon Palace. Naglakad palayo si James. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Black Dragon Palace. Sa loob ng sala ng Black Dragon Palace, tanong ni James, Henry, alam mo ba kung sino ang mga nunal sa Southern Plains? Wala naman sila. Ayon sa aking investigasyon, 2 o 3 general lamang sa Southern Plains ang naglalahad ng issue. Maliban doon, ang iba ay walang epekto. Sa kanila, ang pinakamataas na ranggo ay si Levi. Gayunpaman, tulad ng ipinaliwanag ko sa iyo dati, pinilit niya ito. Ngayong patay na ang Emperor, wala akong nakitang kaina-hinala sa kanyang pag-uugali sa panahon na ito. Sinabi ni James sa mahinang boses. Kahit na, kailangan niyang harapin ang mga epekto. Tanong ni Henry, kailan tayo kilo? Magiliw na ikanaway ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi kami nagmamadali, maaari itong maghintay ng ilang araw pa. Kailangan kong makita si Thea muna at siguraduhing ligtas siya. Ang pangunahing inaalala niya ay si Thea. Pinlano niyang muling ayusin ang Southern Plains matapos makita at makumpirma ang sarili niyang mga mata ang kaligtasan ni Thea. Ang kabisera at ang kapayapaan ng Sol ay maibabalik sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kung ang lahat ay naaayon sa plano. Pagkatapos na lumipas, wala na siyang ibang dapat ipag-alala. Pagkatapos, binalak niyang magbitiw sa kanyang posisyon at mamuhay ng walang pakialam sa pag-iisa. 2. Ma'am, tumango si Henry, maghanda ka ng sasakyan para sa akin. Pupunta muna ako sa Mount Thunder Pass. Magaganap ang tunggalian ni Thea at Tobias sa Mount Thunder Pass. Hindi sigurado si James kung lalabas si Tobias. Sigurado siya na tiyak na lilito si Thea. Sige, aayusin ko agad. Agad na inilabas ni Henry ang kanyang phone at tumawag. Inutusan niya, maghanda ka ng sasakyan. Papalabas na ang Dragon King. Pagkatapos tumawag, nagtanong si Henry, James, hindi mo ba sinabi na may 1 linggo pa bago ang tunggalian? Bakit ang aga mo umalis? Ang bagay na ito ay hindi makapaghintay. Nag-aalala niyang sabi, things not look good for Thea as they are. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Kaya pumunta lang ako sa Mount Thunder Pass para hintayin siyang magpakita. Dapat mamatay si Tobias, pero hindi sa kamay ni Thea. Ayaw ni James na si Thea ang gagawa ng aksyon. Nakuha ni Tobias ang kanyang true energy at napilayan siya dati. Mahirap para sa kanya na mabawi ang kanyang lakas kung hindi dahil sa 9 scriptures of ordeals. Gusto niyang maghayganti sa sarili niya. Hindi na kailangang gawin ito ni Thea sa kanyang lugar. Nang marinig ito, hindi na nagtanong pa si Henry. Maya-maya, nakahanda na ang sasakyan. Si James ang nagmaneho ng kotse sa Mount Thunder Pass ng mag-isa. Noong una, inalok siya ni Henry na samahan siya. Ngunit tumanggi si James. Mapanganib sa Mount Thunder Pass. Kahit na ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Siya ay hindi 100% tiwala na magagarantiyahan niya ang kaligtasan ni Henry. Samantala, isang binata na nasa edad 20 ang nakaupo sa kalaliman ng kagubatan ng Mount Thunder Pass. Siya ay nakadamit ng puti at ngumunguya sa isang tangkay ng dayami. Bakanteng nakatingin sa bangin. Si Tapio iyon, ang anak ng pinuno ng Mount Thunder Sect. Si Jackson. Siya rin ang panganay na kapatid ni Delaney. Kabanata 1555. Swoosh! Biglang may lumipad na figure sa bangin. Matigas na bumagsak ang tao sa lupa. Guro,
Agad na tumayo si Tapio at magalang siyang hinarap. Ang taong lumipad sa bangin ay isang mukhang kabataan. Marahil ay nasa edad 30. Mahaba ang buhok niya at nakasuot ng puting damit. Kalmado ang kilos ng lalaki habang nakakross ang mga kamay sa likod. Ano ang sitwasyon? Tanong niya. Si Master, ang pinuno ng Celestial Sect, ay hinamon ni Tobias sa isang solo iyan sa Mount Thunder Pass. Nitong mga nakaraang araw, kumalat ang balita na ang pinuno ng Celestial Sect ay talagang asawa ni James. Si Thea, ang pinuno ng Celestial Sect ay si Thea. Nang marinig ang balitang ito, nagulat ang lalaking nasa edad 30. Sa sandaling ito, sinubukan din niyang imbestigahan ang pagkakakilanlan ng pinuno ng Celestial Sect ngunit hindi ito nagtagumpay. Matapos ayusin ang sarili, tinanong niya, sino ang nagpakalat ng balita? Sagot ni Tapio, hindi ako sigurado, sa pamamagitan ng paraan. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang hitsura, lumitaw si James sa kabisera. Pagkatapos niyang bisitahin ang mansyon ng mga Kayden, sumugod siya sa Southern Plains. Sa paghusga sa oras, dapat siya nakarating na sa Southern Plains City. Hindi ba hinigop ni Tobias ang true energy ni James at napilayan siya? Umiling si Tapio at sinabing, hindi rin ako sigurado tungkol dyan. Biglang nag-vibrate ang phone ni Tapio at hinailan niya ito. Tumingin siya sa screen at sinabing, nalaman ko lang na nagsimula na si James sa kanyang paglalakbay sa Mount Thunder Pass. Bahagyang tumango ang lalaking nakasuot ng tradisyonal na puting roba at sinabing, makikilala ko ng personal si James sa pagkakataong ito. Mapalad siyang nakaligtas sa labanang iyon sa Malgudi. Guro, ihahayag mo ba ang iyong sarili? Nagulat si Tapio. Panahon na para magpakita. Pagkasagot sa tanong ay kumurap-kurap ang kanyang katawan. At nawala siya sa lugar na para bang hindi pa siya nakapunta doon noong una. Tuluyan na siyang nawala sa paningin ni Tapio sa loob lang ng ilang segundo. Nagmaneho si James papunta sa Mount Thunder Pass. Pagkatapos ng kalahating araw, nagpakita siya sa paligid ng Mount Thunder Pass. Ang landas sa unahan niya ay biglang natapos. Pinahinto niya ang makina at bumaba ng sasakyan. Pagkababa niya ng sasakyan ay naramdaman niya ang enerhiyang damaloy sa kanya. Ang tao ay lumitaw mula sa manipis na hangin at naglalakbay sa isang mabilis na cliff. Hindi man lang siya naramdaman ni James hanggang sa siya ay nasa kanyang paningin. Tumayo siya sa harap ng pinto ng sasakyan at tumingin sa lalaking nakaputi na nakatayo sa 100 metro ang layo sa kanya. Humakbang ang lalaking nakaputing damit at humarap kay James ng ilang hakbang. Napatingin si James sa biglang bisita. Sino ka? May bahid ng pag-aalala sa kanyang ekspresyon. Haha, James! Nagkita na tayo sa wakas. Napatingin ang lalaking nakaputi kay James na may ngiti sa labi. Sa wakas nagkita na tayo. Bahagyang natarante si James sa sinabi niya. Anong ibig sabihin niyan? Palihim kayang pinagmamasdan siya ng taong ito sa buong oras na ito. Sino ka? Nang siyang matapos magsalita ay biglang kumilos ang lalaking nakaputi. Nilapitan niya agad si James at itinulak ang palad niya pasulong. Ang pag-atake ay tumama kay James ng napakalaking puwersa. Mabilis na nag-react si James. Pinakilos niya ang kanyang true energy. At siyam nakasama ng true energy ang damaloy sa kanyang katawan patungo sa kanyang elixir field upang bumuo ng true heavenly yang energy. Mabilis niyang itinuon ang enerhiya sa kanyang palad at itinaas ang kanyang kamay para harangan ang atake ng kanyang kalaban. Boom! Nagtama ang kanilang mga palad. Isang malakas na shockwave ang hamampas sa lugar. Ang sasakyang kakapark lang ni James ay agad na nabaligtad ng shockwave at ang lakas ay agad na ginawang isang tambak ng mga debris na bakal. Nabasag din ng nakakatakot na puwersa ang ilang bato malapit sa kalsada. Si James at ang kanyang kalaban ay parehong napaatras ng ilang hakbang.
Ang lalaking nakaputi ang kanyang braso ay manhid. At ang kanyang makatarungang mukha ay naging mas seryosong ekspresyon. Hindi sinasadyang nabigkas niya ang napakalakas na true energy. Ang enerhiya ng dugo ni James ay umungol dahil sa pagkabigla. At ang init ay bumalot sa kanyang lalamunan. Pilit na pinapasok ang dugo sa kanyang bibig. Ngunit pinilit niyang lunukan iyon. Sino ka? Nagulat si James. Naabot na niya ang 5th stair ng skyward stairway at nasa threshold ng ika-6 na hakbang. Gayunpaman, nagawa ng kanyang misteryosong kalaban ang kanyang pag-atake. Siya ay nakakatakot na malakas. Tyrese Lafleur, bamuka ang labi ng lalaking nakaputi at pasimpleng binanggit ang kanyang pangalan. Tyrese Lafleur, sino ba talaga ang taong ito? Naguguluhan si James. Kabanata 1556. Hindi pa nakita ni James ang taong ito o narinig ang kanyang pangalan. Gayunpaman, tila matagal na siyang kilala ng taong ito na nagngangalang Tyrese. Napatingin si James sa lalaking nasa harapan niya ng nanlilisik na mga mata. Ang taong ito ay napakalakas at kapantay niya sa mga tuntunin ng cultivation base. Umakyat na siya sa tuktok ng 5th stair at malapit na siyang makapasok sa 6th stair. Inakala niyang siya ang pinakamalakas sa mundo. Ngunit bigla na lang, nagpakita ang lalaking ito at nagpakita ng lakas na kapantay man lang niya. Ang mundo ay talagang puno ng mga nakatagong master. Pinatunayan nito na habang ang isa ay umakyat sa mas mataas, ang isa ay makikipag-ugnayan din sa mga katulad na kahanga-hangang tao. Sino ka ba talaga, Tyrese? Singkit na mga mata ang tanong sa kanya ni James. Gayunpaman, hindi sinagot ni Tyrese ang kanyang tanong. Paimpol niyang tinitigan si James. Laking gulat niya na ang lakas ni James ay lumampas sa inaasahan niya. Halos napanood niya ang paglaki ni James. Mula nang madraft si James sa Southern Plains 10 taon na ang nakararaan. Lihim niya itong binantayan. Pamilyar na pamilyar siya sa lakas ni James. Sa hindi inaasahan, ang lakas ni James ay tumaas ng husto sa wala pang kalahating buwan. Sasabihin ko sa iyo kung matatalo mo ako. Biglang naglabas ng nakakatakot na aura ang katawan ni Tyrese. Dahilan para tumaas ang balahibo ng buhangin at alikabok sa paligid nila. Ang ilang mga nalaglag na dahon sa gilid ng kalsada ay lumipad din sa hangin. Na hinihila ng lakas ng enerhiya ni Tyrese. Ang mga dahon ay natipon sa isang bola at natangay mula sa lupa. Casual na iwinagayway ni Tyrese ang kanyang kamay. At ang bola na nabuo ng mga nalaglag na dahon ay sumakit kay James. Whoosh! 2/3. Umihip ang hangin at ang lakas na hamampas sa kanya. Mabilis na umatras si James. Ipinatawag niya ang kanyang true heavenly energy at itinuon ito sa kanyang kamay. Tumalon siya ng 30 metro sa ere at inihampas ang kanyang kamao kay Tyrese. Mula sa kanyang kamao, isang phantom fist ang bumaril pasulong. Ang Phantom Fist ay nabuo mula sa puro true energy. Naglalaman ito ng mapangwasak na lakas. Sapat na upang hatiin ang mga bundok. Ang illusory Phantom Fist ay tumama sa bola ng mga nalaglag na dahon. Agad itong na-disperse. Ang mga nahulog na dahon ay lumutang at lumipad sa simoy ng hangin. Haha, hindi masama. Tumawa ng malakas si Tyrese. Mabilis na umatras ang kanyang katawan. At lumitaw siya sa ibabaw ng isang malaking puno sa isang bundok na 100 metro ang layo. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay sa hangin. Ang mga dahon ng mga nakapaligid na puno ay inalog at sila ay nagtipon upang bumuo ng isang dambuhalang espada. Ang espada ay tumama kay James ng may mapanirang puwersa. Muling itinulak ni James ang palad niya. Agad na winasak ng kanyang makapangyarihang palm energy ang higanteng leaf sword. Pagkatapos, sinugod niya si Tyrese sa hindi kapani-paniwalang bilis. Lumitaw si James sa harap ni Tyrese sa isang kisap mata.
Ang kanyang mga after-image ay patuloy na naglaho at muling lumitaw sa paligid ng Tyrese. Nakalapit na si James kay Tyrese at inatake siya ng 12 beses sa loob lamang ng ilang segundo. Gayunpaman, madaling napigilan ni Tyrese ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Biglang naglunsad ng counterattack si Tyrese. Siya ay kidlat mabilis. Lumitaw sa harap ni James sa isang iglap. Tapos, tinuro niya yung daliri niya kay James. Sa sandaling iyon, nagsimulang umalangaw-ngaw ang hangin sa paligid. Nagsimulang bumuo ng mga ripples sa hangin. Naramdaman ni James ang matinding pressure na nagmumula sa langit at lupa. Dahil sa pressure na ito, nahihirapan akong huminga. Nais niyang alisin ang sarili sa lugar na may presyo. Gayunpaman, ang puwersang ibinibigay sa kanya ay nagpabagal sa kanya. Matapos ituro ni Tyrese si James ay agad itong naglaho at muling nagpakita sa harapan ni James. Ipinasok niya ang daliri sa pagitan ng mga kilay ni James. Gayunpaman, hindi siya naglagay ng anumang lakas sa kanyang pagkilos. Right there and then, parang huminto ang oras. Pagkaraan ng ilang segundo, binawi ni Tyrese ang kanyang daliri at inilagay muli ang kanyang kamay sa likod niya. Pagkatapos, tumingin siya sa tulalang James na may kalmadong ekspresyon. James, mayroon kang hindi kapani-paniwalang lakas at umakyat ka sa isang mataas na ranggo. Gayunpaman, kulang pa rin ang iyong pag-unawa sa martial arts. Masyado kang umaasa sa 13 heavenly swords. Kung wala ang espada mo, para kang tigreng walang ngipin. Vulnerable sa lahat ng klase ng pag-atake. Mahinang wika ni Tyrese na parang nagpapayo sa isang estudyante. Para kay James, parang sinadya ni Tyrese na ipahiya siya. Kabanata 1557. Walang salita si James para ay dispute ang kanyang pahayag. Hindi naman sa mahina ang kanyang martial art comprehension. Ngunit masyadong malakas ang kanyang kalaban. Anong klaseng martial arts ang ginagawa niya? Hindi pa niya nakita o narinig ang pamamaraang ito dati. Anong klaseng martial art technique yan? Hindi makapaniwalang tinitigan ni James si Tyrese. Hindi ito advanced martial art technique. Paimpol kong pinitik ang daliri ko. Magagamit mo lang ito sa iyong kalamangan kapag tunay mong naiintindihan ang paraan ng martial arts. Ang iyong true energy ay ang core ng iyong lakas. At ang pag-maximize ng kapangyarihan ng iyong true energy ay ang tunay na asensya ng martial arts. Paliwanag ni Tyrese. Parang pinagyayabang niya ang sarili niyang kakayahan pero parang aral din yun para kay James. Literal siyang nagsalita at ang kanyang mga salita ay sapat na simple upang maunawaan. Gayunpaman, mahirap maunawaan mula sa pananaw ng isang martial artist. Magkikita tayong muli. Iniwan ni Tyrese ang usapan doon at nagsimulang lumayo. Kunin mo ito. Hindi nasisiyahan si James sa kinalabasan. Natarante siya sa sitwasyon at dagdag pa sa kalituhan na iyon. Bigla din siyang natalo. Sa sandaling lumingon si Tyrese bilang tugon sa sigaw ni James. Muling naglunsad ng pag-atake si James. Sinisingil niya si Tyrese at tinamaan ng Blithe Fist of Abomination's palm energy. Gayunpaman, ang kanyang palm energy ay bumagsak lamang sa after-image ni Tyrese. Ang ilusyon ay kumalat, at ang tunay na Tyrese ay lumitaw 100 metro ang layo. James, kulang ka pa sa martial arts mo. Hindi ka pa katugma sa akin. Iminumungkahi kong ipagpatuloy mo ang pagsasanay sa loob ng ilang taon pa. Umalangaw-ngaw ang boses ni Tyrese mula sa malayo. Unti-unting nawala ang boses niya at tuluyang nawala. Matapos mawala si Tyrese, napuno ng seryosong ekspresyon ang mukha ni James. May biglang sumulpot na tao at inawi siya. Matapos siyang punahin saglit, umalis na lang siya sa eksena. Halos hindi maproseso ni James ang nangyari at hindi sigurado kung sino si Tyrese. Tyrese LaFleur, mayroon bang walang katulad na martial artist sa Seoul na may apelyidong LaFleur?
Nagmumuni-muni si James. Wala pa siyang narinig na ganoong tao. Ang tanging tao na may ganoong apelyido ay ang prinsipe ng Orchid Mountain mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang tunay na pangalan ng Prince of Orchid Mountain ay Langston Lafleur. Maaaring siya ay ang inapo ng prinsipe ng Orchid Mountain. Sumagis sa isip niya ang posibilidad. Libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang 4 na pangunahing opisyal ng Prince of Orchid Mountain ay kung saan ay nagtatag ng mga pamilya na binubuo ng Ancient Four. Si Langston ay isang prinsipe at tiyak na maraming babae. Nangangatuwiran ito na maaaring may mga inapo siya sa isang punto. Kung siya ay tunay na inapo ng prinsipe ng Orchid Mountain, ipapaliwanag nito kung paano natamo ni Tyrese ang gayong lakas at talento sa martial arts. Huff! Huminga ng malalim si James habang iniisip ang mga posibilidad. Totoo na habang lumalakas siya. Mas makapangyarihang mga tao ang nakatagpo niya. Narinig ni James mula kay Thomas na ang blood race ang pinaka-nakakatakot na angkan na naninirahan sa mundong ito. Sila ang may pinakamalaking habang buhay at kahit na may mga miyembro na nabuhay ng hanggang 500 taon. Sinong mag-aakalang makakatagpo siya ng isa pang makapangyarihang martial artist? Hindi sigurado si James kung kaibigan o kalaban si Tyrese. Magiging mahirap kung siya ay isang kaaway. Kakulangan ba talaga ang martial art comprehension ko? Hinaplos ni James ang kanyang baba at pinagmasdan ang sarili. Siguro totoo. Bukod sa swordsmanship, wala pa akong natutunang iba pang klase ng martial arts. Nagpasya si James na palawakin ang kanyang mga abot-tanaw at pag-aralan ang iba pang mga diskarte sa martial art kapag mayroon siyang oras. Hindi man niya ito lubos na mamaster. Mapapalawak man lamang nito ang saklaw ng kanyang kaalaman. Ang 9 Scriptures of Ordeals ay naglalaman ng maraming martial art techniques. Kabilang ang mga espada, baril, tungkod, kamao, at palad. Hindi kalabisan na sabihin na ang 9 Scriptures of Ordeals ay isang encyclopedia ng martial arts. Bukod dito, naitala nito ang pinakamahusay na martial art technique sa nakalipas na 1,000 taon pati na rin ang lahat ng natutunan ng founder ng Paul R. sect sa buong buhay niya. Kabanata 1558. Noong nabubuhay pa siya 1 millennia na ang nakalipas. Inabot lamang siya ng 10 taon para umakyat sa ranggo at makalaban sa mga tauhan ng Prince of Orchid Mountain. Sa pamamagitan nito, nakuha niya ang kapangyarihan na pangalawa lamang sa prinsipe ng Orchid Mountain. Kahit na ang kanyang cultivation base ay inalis na, siya ay ibinigay pa rin bilang isang alamat para lumikha ng 9 Scriptures of Ordeals. Ang martial arts na naiwan niya ay pawang mga first-rate na pamamaraan mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Nagplano si James na mag-aral ng mabuti at magsanay sa kanila. Gayunpaman, wala siyang paglilibang na gawin ito sa kasalukuyan. Aabutin ng ilang taon, marahil mga dekada, o mas matagal pa para lubos na maunawaan at mamaster ang bawat isa. Hindi ito magiging kaso para sa mga henyo bagaman. Gayunpaman, hindi iniisip ni James na siya ay isang henyo. Habang nalubog sa kanyang pag-iisip, tinahak niya ang daan paakyat sa Mount Thunder Pass. Naka-lotus position si James at naghintay. Maghihintay siya hanggang sa lumitaw si Thea. Samantala, nakaupo rin ang isang lalaki sa isang lotus position sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy na matatagpuan sa isang tiwangwang na kagubatan sa isang lugar sa Seoul. Ang lalaking iyon ay si Tobias. Ito ay kaagad na maliwanag na si Tobias ngayon ay nagkaroon ng isang mas kabataan hitsura. Habang tumataas ang kanyang lakas at ranggo, bumuti rin ang kanyang sigla. Nagsimulang gumaling ang kanyang mga selula. Ang kanyang kasalukuyang hitsura ay isang lalaki sa kanyang 40s. Ito ang pakinabang ng pagsasanay ng martial arts. Kung mas mataas ang cultivation base ng isang tao, mas bata ang hitsura at mas mahaba ang buhay ng isa. Matapos makatakas si Tobias mula sa Malgudi,
Nagnilay-nilay siya sa buong panahon nito. Mahigit kalahating buwan na ang lumipas. At napino na niya ang true energy na natanggap niya mula sa iba. Matagumpay na niyang naakyat ang third stair ng skyward stairway. Gayunpaman, hindi pa rin siya kontento sa kanyang kasalukuyang lakas. Matapos matutunan ang dakilang batas ng pagsipsip, naramdaman niyang kabilang siya sa ika-9 na ranggo. Tapikin, tapikin, tapikin. May mga yabag mula sa labas ng kanyang pintuan. Isang matandang lalaki ang pumasok sa kwarto. Ang matanda ay may mahabang tirintas at nakasuot ng kulay abong balat. Siya ay may hitsura ng isang makasaysayang figure mula sa isang sinaunang dinastiya. Si Sky iyon. Lumapit si Sky at tumingin kay Tobias na nakaupo sa kanyang nagmumuni-muni na tinitigan at nagtanong. Kumusta? Unti-unting iminulat ni Tobias ang kanyang mga mata at tumingin kay Sky na nakatayo sa kanyang harapan. Mahinahong sagot niya, na-refine ko na ang true energy na naabsorb ko sa ibang martial artists. Umakyat na ako sa ikatlong hagdan at narating ko na ang rurok nito. Isang hakbang na lang ang layo ko sa fourth stair. Ma'am, tumango si Sky at sinabing, very good. Matagal ka nang nasa closed-door meditation at malamang na hindi mo alam ang mga nangyayari sa labas. Ang pinuno ng Celestial Sect ay nagbigay ng liham ng hamon sa iyo. Ito ay isang tunggalian sa kamatayan na itinakda 1 linggo mula ngayon. Ito ay magaganap sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Nagdilim ang mukha ni Tobias. Pinuno ng Celestial Sect. Galit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. At namumuo ang mga ugat sa kanyang mukha. Dapat may death wish ang pinuno ng Celestial Sect. Noong siya ay nasa Malgudi, pinilit siya ng pinuno ng Celestial Sect sa isang sulok. At binawian siya ng buhay. Gayunpaman, hindi na siya ang parehong tao. Nagtitiwala siya na kaya niyang talunin ang pinuno ng Celestial Sect gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. May isa pang balita, sinabi ni Sky. Nakatanggap ako ng balita na nagsasabing ang pinuno ng Celestial Sect ay si Thea Callahan. Biglang tumayo si Tobias at napabulalas. Paano si Thea? Hulaan niya ang pagkakakilanlan ng pinuno ng Celestial Sect. All this while, inakala niyang si Thomas lang iyon. Maliban kay Thomas, walang ibang may ganoong klase ng lakas. Imposible para sa kanya na patuloy na makinig ng mahinahon nang marinig ang pinuno ng Celestial Sect ay walang iba kundi si Thea. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, sigurado ka bang si Thea ang pinuno ng Celestial Sect? Nahihirapan akong paniwalaan. Walang pakialam na sagot ni Sky. I'm not 100% sure myself. Ang alam ko lang ay kumalat ang balita tungkol sa kung paano nabuhusan si Thea sa dugo ng Spirit Turtle noong ito ay kinatay noong Mount Thunder Conference. Ang lakas ni Thea ay tumaas ng husto pagkatapos na mapuno ang dugo ng Spirit Turtle. At isa na siya ngayon sa pinakamalakas na martial artist sa mundong ito. So, makikilala ko siya sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains. Oo. Kabanata 1559. Gaano katagal bago ang tunggalian? 1 linggo. Sige. Ikan-away ni Tobias ang kanyang kamay at sinabing, dapat bumalik ka muna. Pupunta ako sa Mount Thunder Pass at lalabanan ko siya. This time, papatayin ko na talaga siya. Siya nga pala, napino mo na ba ang ubod ng pangalawang Spirit Turtle? Hindi pa. Plano kong i-save ito para sa pagdating ko sa isang mas mataas na kaharian. Sinabi ni Sky sa seryosong boses. Tobias, kailangan kitang babalaan na huwag maliitin si Thea. Sa kabila ng pag-akyat sa ikatlong hagdan ng Skyward Stairway at naabot ang tuktok nito. Maaaring hindi ka pa rin makakapareha para sa kanya. Kung ako sa iyo at may 1 linggo pa lang bago ang isang beses. Maglilibot ako sa Sol at sisipsipin ang true energy ng iba pang martial artist para mabilis na dagdagan ang lakas ko sa abot ng aking makakaya.
Sapat na ang 1 linggo para makaakyat ka sa 5th stair. Ikaw ang magiging pinakadakilang martial artist sa mundong ito kung aakyat ka sa 5th stair of the Skyward Stairway. Kapag dumating ang oras na iyon, wala nang makakalaban sa iyo. Bahagyang binalaan ni Sky si Tobias. Naglakad na siya palabas ng kahoy sa bahay. Ngunit umalangaw-ngaw pa rin ang boses niya mula sa labas ng pinto. Siya nga pala, ang tanging tao sa Seoul na dapat aksyonan ay si Winston mula sa pamilyang Blythe. Isa rin siyang 8th ranked Grandmaster ngunit nabigo siyang makakuha ng core mula sa Spirit Turtle. Kaya naman, ang kanyang lakas ay nanatili sa iyong along rango. Ito ay magiging isang piraso ng cake para sa iyo upang patayin siya. Unti-unting tumahimik ang boses ni Sky at tuluyang nawala. Pagkaalis niya, tumayo si Tobias. Sa kanyang pagtayo, nakaramdam siya ng matinding sakit mula sa mahahalagang acupoint sa kanyang katawan. Napangiwi ang kanyang mukha sa sakit at malalaking butil ng pawis ang tumulo sa kanyang mukha. Maya-maya, unti-unting nabawasan ang sakit. Ito ang epekto ng pagsasagawa ng Great Law of Engravings. Bago niya ito ay practice. Binalaan na siya ni Sky na hindi perpekto ang teknik at hindi pa rin kumpleto. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang gamitin ito para makakuha ng lakas. Damn it! He cursed out with a wretched expression. Hindi pa naman matagal na na-practice ko na. Nagkaka-problema na rin ako. Nagtago kaya si Sky ng bahagi ng Great Law of Engravings at sadyang nagturo sa akin ng hindi kumpletong bersyon. Hindi lubos na nagtiwala si Tobias kay Sky. Wala na siyang pinagkakatiwalaan sa mundong ito. Nagtiwala lang siya sa sarili niya. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing may determinasyon. Sa pagiging pinakamalakas at pinakadakila sa mundo ay magagawa kong manginig ang lahat sa harapan ko. Sasakupan ko ang lahat sa pamamagitan ng aking lakas. Winston Blythe. Nagngangalit si Tobias. Sisimulan ko sa iyo. Galit na galit siyang naglakad palabas ng kahoy na bahay. Hindi na nilingan ni Tobias ang kahoy na bahay. Itinaas niya ang kanyang kamay at casual na pinitik iyon sa ere. Isang malakas na puwersa ang natipon sa kanyang palad. Boom! Ang lakas ay rocketed papunta sa kahoy na bahay sa likod niya. Ang bahay na gawa sa kahoy ay agad na nahulog at naging isang tumpok ng mga splinters. Matapos makaalis si Tobias ng mahabang panahon, isang tao ang dahan-daang lumabas mula sa likod ng isang malaking puno sa di kalayuan. Ito ay walang iba kundi si Sky. Tumingin si Sky sa direksyon na iniwan ni Tobias na may nakakatakot na ngiti sa kanyang matandang mukha. Biglang lumapit ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at tumayo sa likuran ni Sky. Nagtanong ng may paggalang, "Guro, kung patuloy nating hahayaan si Tobias na magpatuloy sa ganito, hindi ba siya sa huli ay maguguluhan?" Ngumisi si Sky at sinabing, "Huwag kang mag-alala, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. By the way, ano ang sitwasyon sa Mount Thunder Pass ngayon?" Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. May mapagkakatiwalaang intel na si James ay buhay pa at lumitaw sa Mount Thunder Pass ng Southern Plains. Gayun din, ano pa, iniulat ng aming mga tauhan sa paligid ng Mount Thunder Pass na nakita nila si James na nakikipaglaban sa isang misteryosong tao sa Mount Thunder Pass. Habang nagsasalita siya, kinuha ng lalaki ang kanyang telepono. Kinuha niya ang isang video at pinatugtog ito. Ang video ay kuha mula sa malayo. Mahirap makitang malinaw ang mga tao sa video. Ngunit kitang-kita ang mapang wasak na kapangyarihang ipinakita ng mga mandirigma. Nakuha lang ng video ang malabong sulyap sa away nina James at Tyrus. Nang makita ang labanan, si Sky ay may malungkot na ekspresyon. Sino itong taong nagtanim ng ganito? At saka, hindi ba na-abolish na ang cultivation base ni James? Paano siya naka-recover at naging mas malakas pa kaysa dati? Kabanata 1560.
Sol, ang western border. Mount Littleroot, ang punong tanggapan ng pamilya Blythe. Ang pamilyang Blythe ay kilala sa pagiging medyo matatag na pamilya mula pa noong unang panahon at naitala ang kanilang mga nagawa sa buong kasaysayan. Ang kanilang oras na ginugol sa araw ay natapos din sa wakas. Sa nakalipas na daang taon, ang pamilya Blythe ay hindi bumangon sa kanilang dating kaluwalhatian. Hindi nagtagal. Nag-imbita sila ng maraming martial artist para makabalik sa sinaunang martial world. Hinangad nila na maging pinakamahusay sa sinaunang martial world sa kanilang pagbabalik. Gayunpaman, nagkagulo ang kanilang mga plano dahil kay James. Personal na kumilos si Winston laban sa kanya. Siya ay matanda na at hindi umani ng anumang pakinabang sa pagsali sa labanang iyon. Ang kanyang tunay na enerhiya ay hamina pagkatapos ng lahat. At ang sigla ay unti-unting naubos mula sa kanyang katawan mula noon. Malapit nang matapos ang kanyang oras. Sa sandaling iyon, nakaupo si Winston sa isang lotus na posisyon sa lupa sa kanyang closed-door sanctuary sa isang gilid na sulok ng Mount Littleroot. Nakasuot siya ng plain coat. Sa kanyang kalbo na ulo ay may maliliit na sugat na nagbibigay ng isang kakatwang hitsura. Mapotla ang kanyang mukha, at wala siyang malusog na kutis. Lumuhod si Donovan sa harapan niya. Donovan, malungkot na tiningnan ni Winston si Donovan habang mahinang nagsalita. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya sa Mount Thunder Conference ngunit hindi ko nagawang bawiin ang kaibuturan ng Spirit Turtle. Pagkabalik ko, nagmuni-muni ako para patatagin ang sigla ko. Gayunpaman, humihina ako sa bawat araw na lumilipas. Malapit na matapos ang oras ko. Nakaluhod sa lupa, kaagad na sinabi ni Donovan. Hindi yan maaaring totoo, Grand Patriarch. Sigurado akong mabubuhay ka ng 100 taon. Kailangan pa rin ng Blithies ang iyong pamumuno. Ang aming pamilya ay hindi pa naging pinakadakilang pamilya sa mundo. Malungkot na umiling si Winston. Huli na, wala akong oras na iyon. Marahil mayroon akong 3 hanggang 5 buwan o higit sa 1 taon at kalahati. Grand Patriarch, kailangan mong tandaan kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Pinutol ni Winston ang mga salita ni Donovan na may apurahang titig. Naiintindihan. Grand Patriarch, magpatuloy. Tumingin si Winston sa maaliwalas na kalangitan at nahulog sa malalim na pag-iisip. Maya-maya, nagsimula na siyang magsalita. Ang pamilyang Blythe ay itinatag noong panahon ni Haring Quavon. Ang aming ninuno ay isang mahuhusay na nasa ilalim ng kanyang kamahalan. Noon, pinamunuan niya ang mundo at hinangad niyang magkaroon ng immortalidad. Kaya, hinanap ng buong mundo ang elixir of life. Ang aming ninuno ay naglakbay ng malayo sa South Pacific kasama ang pambansang opisyal, si Finnegan Xanthus, at nakatagpo ng isang phoenix. Pinamunuan ni Finnegan ang isang 3,000 lalaki na batalyon upang patayin ang phoenix ngunit hindi sila nagtagumpay. Iilan lamang sa kanila ang nakatakas mula sa labanan ng buhay. Ang aming ninuno ay isa sa iilan. May isang alamat na ipinasa sa aming pamilya na ang dugo ng isang phoenix ay maaaring magbigay ng isang immortalidad. Gumawa si King Quavon ng isang maalamat na sandata upang patayin ang phoenix at magkaroon ng immortalidad. Ang alamat ay nagsasabi na ang isang lindol ay yumunig sa mga kalupaan at ang mga dagat ay umikot ng marahas ng espada ay huwad. Sa mga talaan ng kasaysayan, ang Tabak ay tinatawag na Primordial Sword. Ito ang pinakadakilang espada sa kasaysayan. Gayunpaman, ang espada ay nawala sa oras. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit hindi pa siya lumabas sa dagat upang patayin ang phoenix. Kung hindi ako nagkakamali, ang Primordial Sword ay dapat nasa mausoleum ni King Quavon. Ipinaraise sa Primordial Sword din ang First Sword Art. Si King Quavon ay nagpatawag ng mga swordsman mula sa buong mundo at gumugol ng mga dekada sa paglikha ng hindi magaganap na pamamaraan ng espada.
Ito ay partikular na nilikha upang patayin ang mga Phoenix. Isa itong walang kapantay na sword technique. Si Donovan ay nakinig ng mabuti. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kasaysayan ang Blitz.